Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 301. Biglang pagpapakita ng presensya ng isang dawwang. Sinadya mo bang kumilos ng napakalapit sa akin upang gawin akong isang kalasag para harangin ang taong iyon? Biglang sabi ni Xiaoyan na may mahinang ngiti habang sila ni Yafei ay huminto malapit sa pasukan ng bulwagan. Pasensya na. Dahil nalaman ni Xiaoyan ang kanyang intensyon, namula ang magandang mukha ni Yafei habang mahinang humingi ng tawad. Talagang natakot ako sa pangaasar niya. Hindi siya aalis kapag binugbog siya, hindi siya makikinig kapag ni-lecture ko siya, kaya ganito lang ang magagawa ko. Ikaw. Hindi ka galit, di ba? Tumingin si Yafei kay Xiaoyan at nahihiyang nagtanong. Bagamat ang pag-arte ng ganito ay makatutulong sa kanya na mapalaya ang sarili, nagresulta ito sa inosenteng Xiaoyan na kinasusuklaman ni Muzan ng walang dahilan. Gayunpaman, hindi ito ang unang beses na naranasan ko ito. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Nang marinig ito, ibinuka ni Yan Fei ang kanyang mapupulang labi at malumanay na ngumiti. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita, na nagresulta sa kaaya-aya na kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Ubo. Bakit hindi ka pumunta at maglakad-lakad? Kailangan kong pumunta at tulungan si Lolo Nolan na kumpletuhin ang sesyon ng pag-alis ng lason ngayon. Maya-maya pa, mahinang umubo si Xiaoyan at sa walang kwentang paraan, itinaas ang isang tasa ng red wine mula sa pilak na plato na dala ng babaeng katulong. Tinikman niya ito ng kaunti bago random na pinindot ito sa kamay ni Yafei. Nakangiting naglakad siya patungo sa gilid ng pintuan ng bulwagan. Nakatayo sa orihinal na lugar, nakita ni Yafei si Xiaoyan sa kanyang mga mata. Marahan niyang inalog ang matingkad na red wine sa loob ng wine cup. Sa ilalim ng refleksyon ng alak, ang kanyang magandang mukha ay naging mas pula at mas kaakit-akit. Itinaas ni Yafei ang tasa ng alak at lumabas ng bulwagan. Tumayo siya sa tabi ng isang haligi at pinagpag ang tasa ng alak. Habang naaalala niya ang agresibo at kahangahangang paraan ni Xiaoyan sa pakikipaglaban kanina, medyo natarante siya. Mahigit 1 taon pa lang mula noong huli silang nagkita. Ang inosenteng binata noon ay talagang nag-transform sa isang taong may ganoong tiwala. Yafei, ano ang iniisip mo? Isang matandang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Nakangiting lumapit si Primer Tengshan at nagtanong. Wala lang. Nang maputol ang kanyang pag-iisip, nagulat si Yafei at nagmamadaling sumagot. Ha. Ngumiti si Primer Tengshan at dahan-daang naglakad pasulong. Nagsalita siya ng may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Ano ang tingin mo sa batang iyon, si Yan Xiao? Hindi siya masama. Nang marinig ang mga salitang sinabi niya, agad na lumabas sa bibig niya ang komento ni Yafei. Mabilis na sinundan ito, gayunpaman, tila nakaramdam siya ng kung ano at nagmamadaling itinigil ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Primer Tengshan at mahinang nagtanong. Ano ang kahulugan ng mga salita ng First Elder? Ha. Kung sa tingin mo na siya ay kasiya siya, maaari kang maging mas matapang. Wala akong balak na kalabanan. Ngumiti si Primer Tengshan at sinabi. Naririnig ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Nabahiran agad ng matingkad na pulang kulay ang kanyang pisngi, na para bang lasing siya dahil sa sobrang alak. Kinawian niya ang kanyang kamay at nagmamadaling sinabi. First Elder, wala akong ganoong damdamin para kay Yan Xiao. Siya ay isang ordinaryong kaibigan ko lang. Kung wala kang damdamin, maaari mong linangin ang mga ito. Ngumiti si Primer Tengshan at sinabi na may mas malalim na kahulugan. Dapat mo ring malaman na bilang isang miyembro ng isang malaking angkan na tulad natin, bihira ang anumang kasunduan sa kasal kung saan ang magkabilang panig ay payag. Ang angkan ay nakatuon sa interes. Kung ang isang tao ay makakahanap ng isang tao na hindi mo gusto at ang angkan, iyon ay hindi isang bagay na kabaligtaran. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring maging sanhi ng kalungkutan mo. Bago ang hitsura ni Yan Xiao, kung ang mga panloob na matatanda ng angkan ay bumoto upang piliin ang taong pinakaangkop para sa iyo, natatakot ako na malamang na si Muzan ay tumanggap ng pinakamaraming boto.
Ito ay dahil mula sa dalawang malaking angkan, ang isang kasal ay isang bagay na kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Nang marinig ito, biglang humigpit ang kamay ni Yafei na nakahawak sa tasa ng alak. Ah! Kasunod ng reaksyon ni Yafei, bumantong hininga si Primer Tengshan. Tinapik niya ang balikat niya at naglakad pabalik sa hall. Habang ang kanyang mga ngipin ay nakakagat sa kanyang mapupulang labi, ibinaba ni Yafei ang kanyang ulo upang tingnan ang pulang alak sa tasa. Ang mukha na iyon nakaakit-akit, napakagandang nilalang, ay mayroon sa sandaling ito, ay naglalaman ng isang mahinang kalungkutan na makadudurog sa puso ng mga tao. Alam ni Yafei na nagsasabi ng totoo si Primer Tengshan. Bagamat ang pagiging ipinanganak sa ganoong kalaking angkan ay magbibigay daan sa isang tao na makakuha ng mataas na katayuan at posisyon na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao, may mga bagay na hindi makakamit, mawawala din ang isang tao ng maraming bagay sa parehong oras. Wala siyang talento sa pagsasanay o swerte katulad ni Nolan Yanran. Dahil sa kanyang katayuan sa Mystic Cloud Sect, ang huli ay madaling nakatakas sa mga pagpigil na ibinigay sa kanya ng angkan. Kaya naman noon, wala siyang takot nang pumunta siya sa Shao Clan para kanselahin ang engagement. Alam din ni Yafei na hindi niya taglay ang ganoong kakayahan. Ikinawit ni Yafei ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Marahan siyang umupo sa batong hagdan. Sunod-sunod na alon ang simoy ng gabi na naging dahilan para medyo nanlamig ang puso niya. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mapang-akit na mga mata ni Yafei ay biglang yumuko, na parang mga mata ng Zorro, na kumikislap sa katalinuhan at tukso. Kung ayaw kong kontrolin ng clan kung gayon, makokontrol ko lang ang clan. Mahinang bulong ni Yafei habang ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa red wine sa tasa. Sa loob nito, ang kaakit-akit at gumagalaw na refleksyon ay tila tahimik na may nagbago mula sa sandaling iyon. Wala akong talento sa pagsasanay ni Nolan Yanran ngunit ang Primer Clan ay isang business clan. Sa aking kakayahan, ang pagkuha sa posisyon ng taong kinauukulan ay mukhang hindi masyadong mahirap. Ang kanyang pinong daliri ay pamitik sa tasa ng alak. Isang malinaw na tunog na umalangaw-ngaw. Ang pagiging taong namamahala sa Primer Auction House Headquarters sa ganoong edad, ang talento ni Yafei sa negosyo at pamamahala ng human resource ay isang bagay na hindi mapag-aalinlanganan. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay hindi nagkukulang ng mga tao na mayroong libo-libo o 10,000 libong tapat na malalakas na tao bilang kanilang mga nasasakupan sa kabila ng walang kahit na lakas upang magkatay ng manok. Nang marinig ang malinaw na tunog, isang mahinang arko ang nabuo sa sulok ng bibig ni Yafei. Siya ay kaakit-akit at gumagalaw sa isang natural na alindog. Sa sandaling ito, walang alinlang ang mas maganda pa siya kumpara noon. Tulad ng isang hindi kilalang bagay na umusbong sa puso ni Yafei, isang itim na damit ang marahang tinakpan siya mula sa kanyang likuran. Isang pamilyar na malumanay na boses ang naging dahilan ng lihim na paggalaw ng puso ng babaeng ito, na pinakasensitibo sa sandaling ito. Malamig ang panahon. Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Biglang lumingon si Yafei. Blonde kanyang tinitigan ang mukha na naging sobrang ordinaryo pagkatapos ng pagbabago sa hitsura. Sa kanyang malatrance state, medyo umasim ang dulo ng kanyang ilong. Marahang sumangot si Yafei. Hinayla ng mga kamay niya ang itim na damit at isiniksik dito ang maselang katawan. Isang mahinang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang espiritu na nanlamig sa isang pangungusap mula kay Primer Tengshan. Bahagyang kumurap ang mahahabang pilik mata niya habang nakangiti at nagtanong. Tapos ka na ba? Ngumiti si Xiaoyan at tumango, ang kanyang tingin ay dumaan sa kaakit-akit at gumagalaw, magandang mukha. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Sa hindi malamang dahilan, napagtanto niya na ang kasalukuyang Yafei ay tila may higit na bagay kumpara sa nauna. Higit pa. Ito ay naging dahilan upang ang mga tao ay lalong nag-aatubili na ilipat ang kanilang mga tingin. Ayos ka lang ba? Nagdududang tanong ni Xiaoyan. Ayos lang ako. Mariin na kinusat ni Yafei ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang nakangiti ito at sinabi. Oh, habang tumatango siya, si Xiaoyan ay tamad na humikab. Sinulyapan niya ang bulwagan na nanatiling maingay at hindi maiwasang mapilang.
Ang mga taong ito ay talagang makatiis ng gayong pagdurusa. Kalimutan mo na, hindi na ako magtatagal. Babalik ako, aalis ka na ba? Muling humikab si Xiaoyan at random na nagtanong kay Yafei. Ah. Nang marinig ito, iiling-iling na sana si Yafei para tanggihan siya. Gayunpaman, nang marahan nitong hinaplos ng kamay nito ang itim na robo sa katawan nito, saglit siyang nag-alinlangan bago tumango at sumang-ayon. Tumayo si Yafei. Kakaplano pa lang nilang dalawa na umalis nang biglang nagbago ang medyo pagod na ekspresyon ni Xiaoyan. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan ang hilagang kanlurang direksyon ng kabisera. Mayroong dalawang nakakatakot na presensya na biglang bumaril sa langit. Hai Bodong. 2 araw nang nawawala ang matandang ito. Bakit siya nakikipag-away sa isang tao? Mula sa chi ng ibang tao, lumalabas na ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Hai Bodong. Nakipaglaban kasama ang Hai Bodong, medyo pamilyar si Xiaoyan sa kanyang chi. Kaagad, nakilala niya ito. Ang dahilan kung bakit mas nagbago ang kanyang ekspresyon ay dahil may isa pang nakakatakot na presensya na hindi mas mahina kaysa sa Hai Bodong. Sa oras na nagbubulungan si Xiaoyan, 2 figure ang biglang bumaril mula sa loob ng bulwagan. Ang 2 iyon na agad na lumitaw sa harap ni Xiaoyan, ay sina Nolan Jia at Primer Tengshan na may katulad na naramdaman. Sa likod ni Nolan Jia, Muzon, Nolan Yanran at ang iba pa ay dumating din na nag-file. Napuno ng pagkabigla ang kanilang mga ekspresyon habang nakatingin sila sa direksyong Hilaga Kanluran. Dao Huang. Puno ng kaseryosohan ang ekspresyon ni Nolan Jia at Primer Tengshan habang nakatingin sila sa isa't isa. Nang marinig ang boses ni Nolan Jia at Primer Tengshan, nagulat ang mga mukha ni Nolan Yanran at ng iba pa. Dao Huang. Ang mga tao sa antas na iyon ay karaniwang nasa tuktok ng imperyo. Unexpected na may biglang sumulpat na 2. Tara na at tingnan natin. Si Nolan Jia at Primer Tengshan ay kusang pumutok sa langit. 2 pares ng napakarilag na mga pakpak ng Daochi ang mabilis na pinagsama-sama sa likod nila. Pagkatapos nito, naging 2 umaagos na ilaw ang mga ito at mabilis na lumipad patungo sa lugar kung saan nagmula ang aura. Hindi nila maiwasang maingat na pangasiwaan ang bagay na ito kung saan ang malalakas na tao ng gayong uri ay biglang lumitaw sa imperial na lungsod. Hihihi. Tara na at tingnan natin. Dao Huang. Naglabas ng panatikong init ang mukha ni Muzon habang pinagmamasdan niya ang lugar kung saan nawala sina Nolan Jia at Primer Tengshan. Ang kanyang mga paa ay humakbang sa lupa at ang kanyang katawan ay mabilis na bumagsak sa bubong. Kaagad, naging parang tipaklong siya nang magsimulang tumalon at umahan sa bubong ng mga gusali. Sa likod niya, si Nolan Yanran, Liu Ling, at ang iba pa ay nagpakita ng kani-kanilang dakilang kapangyarihan at sumunod na mabuti. Ang labanan sa pagitan ni Dao Huang ay hindi isang bagay na makikita ng isa dahil lang sa gusto nilang. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Si Hai Bodong ang kanyang protective charm habang naglalakbay siya sa Misty Cloud Sect. Sa makatuwid, walang maaaring mangyari sa kanya bago gawin ang huling paglalakbay. Kung hindi, kung kailangang pumunta si Xiaoyan sa Misty Cloud Sect, ang malaking nilalang na iyon, mag-isa, ito ay isang bagay na magdudulot sa kanya ng pananakit ng ulo. Manatili ka rito at mag-ingat. Pupunta rin ako at titingnan. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago tumalikod at sinabihan si Yafei sa gilid. Alam din ng huli ang kabigatan ng bagay at masunuring tumango. Wala siyang sinabi para pigilan siya. Dahan-dahan ang idiniin ng mga paa ni Xiaoyan ang lupa at tumalon sa bubong sa malambot na paraan. Bahagyang nanginig ang kanyang likod nang tawagin niya ang Purple Cloud Wings sa harap ng mga natulala na tingin ng lahat. Bahagyang nakabuka ang kanyang mapupulang labi habang pinagmamasdan si Xiaoyan na sumisigaw ng mga pakpak, ang magandang mga mata ni Yafei ay napuno ng hindi paniniwala. Kumapak ang mga pakpak at ang katawan ni Xiaoyan ay agad na naging isang sinag ng liwanag. Pagkatapos nito, ginamit niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at bumaril sa direksyong Hilaga Kanluran. Daochi Transformation Wings. Nang marinig ni Muzon, na tumatalon sa bubong, ang malakas na hangin mula sa kanyang likuran, nagmamadali siyang lumingon upang tingnan. Kaagad,
May katangahang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na nagpapakpak ng kanyang mga pakpak, mabilis na lumipad na dumaan. Ang taong iyon ay sa klase ng dawang. Paano ito? Si Muzan ay parang tulala habang nakatayo sa rooftop, nakatingin kay Xiaoyan nang walang laman habang nawala ang huli. Maya-maya pa, lumingon siya, only to realize na si Nolan Yanran at ang iba pang nasa likod niya ay may mga natulalaring mukha. Nakakita kami ng multo. Sa madilim na itim na kalangitan sa gabi, ang ilang mga kabataan ay hindi sigurado at galit na pinagalitan ang kanilang sarili. Battle Through the Heavens. Kabanata 302. Linen Robe Jialaw. Sa madilim na kalangitan sa gabi, dalawang kislap ang lumipad, na parang bumabagsak na mga bituin. Sina Nolan Jia at Primer Tengshan ay may mga mukha na kasing lalim ng tubig. Ang kanilang mga tingin ay diretsyong nakatingin sa malayong direksyong Hilaga-Kanluran. Ang lugar na iyon ay tila kabilang sa puntod ng Imperial Family sa loob ng kabisera. Kadalasan, ito ay napakalayo. Ito ay ganap na hindi inaasahan na dalawang dawang ay biglang lilito ngayong gabi. Habang nasa biyahe, biglang nagbago ang ekspresyon ni Primer Tengshan. Ang bilis ng paglipad niya ay unti-unting bumagal. Pinagmasdan niya ang lumilipad na figure ng tao sa di kalayuan na malapit na sumusunod sa likuran. Sa isang natigil ang boses, sinabi niya. Ito si Yan Xiao. Paano niya gagawing mga pakpak si Dao Qi? Sa oras na lumingon si Primer Tengshan, naramdaman din ni Nolan Jia sa gilid ang pagdalaw sa hangin. Nang ibalik niya ang kanyang ulo upang tingnan, bumalatay din ang pagkagulat sa kanyang lumang mukha. Siyempre, maaaring mabigla ang kanilang mga puso, ngunit silang dalawa ay hindi naman sa nakababatang henerasyon tulad ni Muzan at ng iba pa. Dahil alam nila, hindi nila nakalimutan ang kanilang sarili. Bagamat may isang pares ng mga pakpak na naruroon sa likod ni Xiaoyan sa sandaling ito, nakita nila na ang kanyang chi ay nanatili lamang sa klase ng Dao Shi. Elder, naaalala mo pa ba na may isang espesyal na uri ng Dao technique na nawala sa paglipas ng mga panahon? Binagalan ni Tengshan ang kanyang bilis at tinitigan si Xiaoyan na mabilis na lumilipad. Bigla niyang kinausap si Nolan Jia. Sinasabi mo, isang uri ng paglipad na Dao technique tama. Saglit na natarante si Nolan Jia bago siya sumagot ng may biglang pagkaunawa. Hindi ko inasahan na ang batang kaibigang si Yan Xiao ay may ganoong kalakas na suporta. Nagagawa pa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa long-lost flying Dao technique. Mukhang ang guro o lakas sa likod niya ay may napakahusay na kakayahan. Sabi ni Tengshan na may mas malalim na kahulugan. Oo. Bahagyang tumango si Nolan Jia. Ang kahalagahan na ikinabot niya kay Xiaoyan ay hindi maiwasang tumaas ng husto. Dalawang matandang ginoo, sa bagal mong bilis, baka matapos na ang laban pagdating natin. Ikinapak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak at lumitaw sa likod ng dalawang tao sa harapan habang nakangiti at sinabi. Hihihi. Batang kaibigang Yan Xiao, patuloy mo akong ginugulat. Ang flying Dao technique na ito ay napakabihira, ngunit nagagawa mong makuha ang iyong mga kamay dito. Nakakagulat ka talaga sa mga tao. Tumawa si Tengshan. Nang marinig na ibinunyag ni Tengshan ang pinagmulan ng mga pakpak sa kanyang likod nang magsalita siya, natigilan si Xiaoyan saglit. Siya pagkatapos ay naging kalmado. Ang mga matatandang ito ay nabuhay ng napakatagal. Ang kanilang nakita at narinig ay natural na hindi isang bagay na maihahambing niya, bilang isang nakababatang henerasyon. Natural lang na nakilala nila ang lumilipad na Dao technique sa isang sulyap. Nagkataon lang nakuha ko. Swerte lang ako. Napangiti si Xiaoyan. Agad niyang hinaplos ang kanyang baba habang nakaharap sa direksyong Hilaga-Kanluran at nakangiting sinabi. Dalawa sir, alis na tayo. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, bahagyang ikinapak niya ang kanyang mga pakpak, nanguna at umarangkada. Hihihi. Sige. Ngumiti at tumango sina Nolan Jia at Primer Tengshan. Ang mga pakpak sa kanilang mga likod ay naka-flap habang sila ay malapit na sumunod sa likod ni Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos silang tatlo ay nawala sa kalangitan sa gabi, si Muzan at ang iba pa na nasa likuran ay sa wakas ay lumitaw na medyo hinihingal.
Pinagmasdan nila ang tatlong malabong ilaw sa abot tanaw at hindi nila maiwasang mapilang. Ang bilis talaga ng mga nagtataglay ng isang pares ng pakpak. Habang papalapit sila sa lugar kung saan nagbuga ang mga hininga, bahagyang kumunat ang noo ni Primer Tengshan. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang nagtanong ng may pag-aalinlangan kay Xiaoyan. Itong Qi. Bakit parang medyo katulad ng old high? Si Hai Bodong ay nanirahan ng nakahiwalay sa loob ng ilang dekada at kamakailan lamang ay nakabalik sa kabisera. Dahil sa malayo kanina, hindi agad ito natukoy ni Primer Tengshan. Ngayong mas malapit na sila, sa wakas ay napagtanto niya na medyo pamilyar ang Qi na ito. Hahaha. Oo, si Old Hai talaga. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Old Hai. Nang marinig ang usapan nilang dalawa, hindi napigilan ang nangungunot na mukha ni Nalanjia na bahagyang kumaibot. Ilang sandali pa, sa wakas ay hindi na siya nakatiis at tinanong niya si Primer Tengshan. Matanda, nakikilala mo ba ang presensya ng isa sa dalawang dawwang na ito? Nang marinig ito, lumitaw ang isang nasisiyahang ekspresyon sa mukha ni Primer Tengshan. Mahiwagan niyang sinabi. Hihihi. Malalaman mo rin ito sa ilang sandali. Sa sandaling sinabi niya ito, ngumiti siya kay Xiaoyan. Ang bilis na namang tumaas ng dalawa. Pagkatapos nito, lumipat sila sa lugar kung saan pumutok ang Qi. Nag-aalalang pinagmamasdan ni Nalanjia ang dalawang taong nasa harapan niya. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang bumubulong. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Kilala ba niya talaga ang may-ari ng Qi na iyon? Pagkatapos ng ilang sandali na may pagdududa, si Nalanjia, na walang natutunan, ay walang magawang umiling. Kinapa niya ang kanyang mga pakpak at nagmamadaling sumunod. Habang unti-unti silang lumalapit sa lugar kung saan bumubuga ang hininga, binawasan din ng tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan ang kanilang bilis. Nagkatinginan sila bago huminto sa langit sa labas ng napakalaking puntod. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon habang pinagmamasdan ang dalawang malalaking kumpol ng liwanag sa gitna ng libingan. Ang dalawang kumpol ng liwanag ay puti at dilaw ayon sa pagkakabanggit. Ang dalawang nakakatakot na Qi na iyon ay inilabas din mula sa dalawang kumpol ng liwanag na ito. Ang dalawang kumpol ng liwanag ay kumikislap at pumailan lang sa maliksi na paraan. Sa gitna ng kumpol ng liwanag, dalawang figure ng tao ang lumitaw at naglaho. Sa bawat oras na ang dalawang kumpol ng ilaw ay nakikipag-ugnayan, naglalabas sila ng isang walang katulad na mabangis na alon ng enerhiya. Sa ilalim ng enerhiyang ripple na ito, maging ang tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan na medyo malayo ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba sa kanilang mga puso. Ang madilim na itim na gabi ay tila pinalayas mula sa rehiyong ito sa himpapawid sa itaas ng mga libingan. Ang maliwanag na paraan ay parang araw. Ang puting kulay na kumpol ng liwanag ay nagdala ng isang nagyayelong malamig na puwersa na walang kapares. Sa bawat oras na ang enerhiya ay nagbabago, ang singaw ng tubig sa nakapalibot na hangin sa paligid ng kumpol ng puting kulay na liwanag ay agad na magsasama-sama sa malamig na yelo. Ang kulay dilaw na kumpol ng liwanag ay iba sa puting kulay na kumpol ng liwanag. Ito ay medyo may makapal na matibay na pakiramdam tulad ng sa lupa. Bagamat ang mga pag-atake mula sa puting kulay na kumpol ng liwanag ay napakatalim, ang mga ito ay ganap at madaling naiwasan niya. Nang makita ang kilusan na walang palatandaan ng pag-aalinlangan, kitang-kita na ang pag-atake ng kabilang partido ay hindi nagdulot ng malaking banta sa kanya. Hahaha! Matandang yelo! Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang dekada na hindi kita nakita, ang lakas mo ay nabawasan sa halip na nadagdagan. Noon, kahit ako ay kinailangan kong matakot ng kaunti sa mga pag-atake ng malamig na yelo. Ngunit ngayon, ang banta ay nabawasan ng husto. Muling nagkaroon ng marahas na banggaan at isang matandang malakas na halakhak ang lumabas mula sa loob ng kulay dilaw na kumpol ng liwanag. Matandang demonyo. Wala ka ring masyadong pag-unlad sa mga taong ito. Kung bibilanggan mo ang iyong edad, mukhang naabot mo na ang iyong limitasyon. Kung hindi ka makalusot, natatakot ako na darating na ang iyong wakas. Pagdating ng panahong iyon, hindi na magiging ganito kay ganhawa ang Jiama Empire Royalty na nawala ng proteksyon mo. Mula sa loob ng puting kumpol ng liwanag,
Isang nguso na pamilyar kay Xiaoyan ang lumabas. Hihihi. Ang dating ako ay may mahabang panahon pa para mabuhay. Bakit ako madaling mahulog? Ang matandang boses ay mahinang tumawa mula sa loob ng dilaw na kulay na kumpol ng liwanag. Bagamat kalmado ang mga salitang ito, hindi mahirap para kay Xiaoyan at sa iba pa na marinig ang ilang kaseryosohan mula sa loob nito. Che, sa tingin ko hindi ka naniniwala sa mga salita mo. Ice Emperor. Nang marinig ang titulong ito na dating napakakilala sa loob ng Jiama Empire, nablangko si Nolan Jia saglit. Agad niyang nanlaki ang kanyang mga mata, pinagmasdan ang primer Tengshan na nakangiti ng buong pagmamalaki at hindi sinasadyang sumigaw. Ice Emperor. Siya ba si Hai Bodong? Sa totoo lang, buhay pa siya. Hihihi. Bakit madaling mahulog ang Old Hai? Kaya lang, tumira siya sa labas ng nakahiwalay sa loob ng ilang dekada. Nakangiting sabi ni Primer Tengshan. Ang gulat na paraan ni Nolan Jia ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Nang marinig ang mga salita ni Primer Tengshan na hindi itinanggi ang kanyang hypothesis, ang ekspresyon ni Nolan Jia ay agad na naging medyo pabago-bago. Likas na malinaw sa kanya ang relasyon ni Hai Bodong at ng Primer Clan. Noon, kapag ang posisyon ng pinuno ng Primer Clan ay walang laman ng mahabang panahon, si Hai Bodong ang sumusuporta sa clan na ito na may mahabang kasaysayan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang angkan na ito ay hindi nauwi sa pagtanggi sa panahon na wala itong pinuno. Sa kasalukuyan, ang lakas ng tatlong malalaking angkan ay hindi malayo sa isa't isa. Ito, gayunpaman, ay hindi kasama ang Hai Bodong. Ang isang malakas na tao ng klase ng Dao Huang ay sapat na upang agad na itaas ang lakas ng buong clan ng ilang beses. Ang Primer Clan na nagtataglay ng isang Dao Huang ay hindi lamang madaling malampasan ang iba pang dalawang clan, ngunit magagawa rin itong maalarma ang imperial na pamilya ng Jiama Empire sa pamamagitan ng lakas nito. Ito ay dahil sa huling pagkakataon na nagkaroon ng pagbabago sa politika sa Jiama Empire. Ang Jiama Empire Imperial Family noon ay nagkataon ding isang malaking clan sa loob ng huling imperyo. Sa makatuwid, ang pamilya ng imperial ay palaging napaka-alerto sa loob ng mga anino pagdating sa malalaking angkan na ito sa loob ng imperyo. Sa pagkakataong ito, medyo magulo ang mga bagay. Mapait na tumawa si Nolan Jia habang bumubulong bago tuluyang bumantong hininga. Pagkatapos ay inilipat niya ang tingin sa puntod. Bagamat naging medyo magulo ang mga bagay, hindi masyadong nag-alala si Nolan Jia tungkol dito. Palaging may mga patakaran at hakbang upang labanan ang anumang isyo. Kahit na ang Hai Bodong ay muling bumalik sa Primer Clan, ang Nolan Clan ay nagkaroon din ng magandang relasyon sa Mystic Cloud Sect dahil kay Nolan Yanran. Kung natagpuan nila ang kanilang sarili sa magkasalungat na layunin sa isang bagay, kahit ang Hai Bodong ay tiyak na hindi maglalakas loob na sapakin ang Nolan Clan at ang Mystic Cloud Sect. Ang bagay na ito ay isang bagay din na naunawaan din ni Primer Tengshan. Sa makatuwid, siya ay lumitaw lamang na nasisiyahan sa ibabaw. Wala talaga siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa angkan ng Nolan. Naririnig ang kanilang pag-uusap, sa loob ng dilaw na kulay na kumpol ng liwanag ay dapat ay ang Jialaw ng pamilyang imperial, tama ba? Inihayag ni Nolan Jia ang kanyang iniisip. Oo. Maliban sa matandang iyon, dapat ay walang sino mang maglalakas loob na magsalita sa ganoong paraan sa Old Hai. Ngumiti si Primer Tengshan at tumango. Pagkatapos ng lahat ng gulo, parang nag-sparring lang sila. Talagang pinag-alala nila kami sa wala. Nang makitang walang pakikibaka sa kamatayan gaya ng inaasahan niya, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan at walang magawang sinabi na may mapait na ngiti. Nakababatang kaibigang Yan Xiao, kilala mo rin ba si Old Hai? Nakita ni Nolan Jia ang ekspresyon ni Xiaoyan at hindi naiwasang magtanong. Hihihi. Salamat talaga sa nakababatang kapatid na Yan Xiao na nakabalik si Old Hai. Kaya naman, ang batang kaibigang Yan Xiao ay ang aming Primer Clan benefactor. Sa isang tabi, ngumiti si Primer Tengshan at humarang. Ang kanyang mga salita ay sadyang inilarawan ang relasyon sa pagitan ni Xiaoyan at ng Primer Clan bilang napakalapit. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nolan Jia, ngunit mabilis itong nakabawi sa natural nitong kalagayan.
Sumabay siya sa sitwasyon at muling ngumiti. Habang tinitingnan niya si Xiaoyan, mas napagtanto niya na ang taong ito ay isang misteryo. Ang taong ito ay nagawa pang makipag-ugnayan sa isang dawhang. Ano ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Sa tagal ng pag-uusap nilang tatlo ay umabot na rin sa dulo ang away sa lugar ng puntod. Humihingal din si Muzan at ang iba pa nang lumitaw sila sa labas ng lugar ng Nichu. Lahat sila ay parang mga unggoy habang tumatalon sa tuktok ng mga puno. Pinagmasdan nila ang tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan na huminto sa himpapawid na may inggit. Pagkatapos nito, tumigil ang kanilang mga tingin sa loob ng lugar ng Nichu. Itong Chi. Parang sa lolo sa tuhod. Sabi ni Little Princess sa natigil ang boses habang bahagyang nakakunot ang noo niya at tinitigan ang kumpol ng kulay dilaw na liwanag. Sino ang ibang tao? Sa loob ng Jiama Empire, ang mga dawhang ay mabibilang sa mga kamay ng isang tao. Ang tanging dawhang sa paligid ng kabisera ay dapat na si Sect Leader Yun. Sabi ni Muzan na nakakunot ang noo. Ang taong iyon ay hindi ang aking guro. Huminga ng ilang hininga si Nolan Yanran para kumalma, umiling at sinabi. Kung gayon, sino ito? Nagkatinginan ang lahat, lubos na nalilito. Ang isang malakas na tao ng ganoong klase ay hindi dapat lumitaw ng wala saan. Bang! Sa loob ng libingan, marahas na nagsalubong ang dalawang kumpol ng liwanag. Sa panahon ng sagupaan na ito, ang puting kulay na kumpol ng liwanag ay malinaw na dahado at pinilit na bumalik sa mahabang distansya bago huminto. Kalimutan mo na ito. Itigil na natin. Sa kasalukuyan, hindi talaga ako kalaban mo. Inamin ni Haibo Dong ang pagkatalo na medyo walang magawa sa loob ng kumpol ng puting liwanag. Hihihi. Matandang yelo, ang iyong lakas ay talagang hamina. Bahagyang nanginig ang kulay dilaw na kumpol ng liwanag at dahan-daang nawala ang ningning. Sa wakas, inihayag nito ang isang puting buhok na matandang nakasuot ng plain linen na damit. Tinitigan niya si Haibo Dong na may ngiti, na ganoon ding binawi ang kanyang aura, at sinabi. Inilibot ni Haibo Dong ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing. Maghintay ng ilang sandali. Natural na mababawi ang aking lakas, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Bukod pa rito, maaari mong isantabi ang bagay na iyong inaalala. Wala akong balak na ipagpatuloy ang pamamahala sa Primer Clan pagkatapos ng aking pagbabalik sa pagkakataong ito. Ang mga taong iyon sa nakababatang henerasyon ay aayusin ng maayos ang lahat. Hihihi. Lahat tayo ay matanda na. Bakit gusto nating makisali sa mga bagay na nakakasakit ng ulo ng mga tao? Kung may oras tayo, maaari tayong humigop ng tsaa at gumala. Anong komportable? Nang marinig ang mga salita ni Haibo Dong, ang mukha ng matandang nakadamit na linan ay naging mas maamo habang siya ay nakangiti at sinabi. Che, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong inaalala. Malamig na ngumiti si Haibo Dong at sinabi. Ngumiti ang matandang damit na lino at tila hindi nababahala. Inikat niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang paningin sa grupo ni Xiaoyan sa labas ng lugar ng Nichu. Nakangiting sinabi niya. Mukhang marami na tayong nakaistorbo ngayong gabi. Ang tingin ng matanda na damit na lino ay dumaan sa karamihan at sa wakas ay huminto sa munting prinsesa na nagsisikap na itago ang sarili. Hindi niya maiwasang mapang-angga. Kaagad, umiling siya nang walang magawa. Hihihi. Jia Lao, pagkatapos ng ilang taon na hindi kita nakita, mukhang lumalakas ka sa iyong pagtanda. Nang makitang nakatingin ang matandang damit na linan, nagmamadaling bumati sina Primer Tengshan at Nolan Jia. Hindi ko inaasahan na maaalarma ko kayong dalawa at naging dahilan para magmadali kayo. Pasensya na talaga. Dahil mas matanda na ako, parang mas naging kusa pa ako. Ngumiti at tumango ang matanda sa linan na damit. Marunong talagang magbiro si Jia Lao. Nang marinig ito, dali-dali siyang sinabayan ni Nolan Jia at Primer Tengshan sa pagtawa. Ang matandang lalaki na tinawag na Jia Lao, ay lumingon sa kanila at sa wakas ay huminto kay Xiaoyan. Nang ang magulo niyang tingin ay dumaan sa pares ng mga pakpak sa kanyang likod, saglit siyang nablangko. Pagkatapos ay sinabi niyang may pagtataka. Ito ba? Flying Dao Technique.
Sino ang batang ito? Ang maliit na ako ay si Yan Xiao. Isang karangalan na makilala ka, Jia Lao. Bahagyang yumoko si Xiaoyan at ngumiti ng marahan. Ang galing mo. Ang pagkakaroon ng kakaibang daw teknik sa murang edad. Munting bata, hindi ka mukhang simpleng tao. Masiglang sabi ni Jia Lao sabay ngiti. Nasagasaan ka rin dito. Sa isang flash ng puting liwanag, nagpakita si Hai Baodong sa harap ni Xiaoyan at nakangiting sinabi. 2 araw ka nang nawawala. Akala ko nakatakas ka na. Umikot si Xiaoyan at sinabing. Hihihi. Paano kaya? Buti na lang nakita ako ng matandang demonyong ito. Natatakot siya na may gawin akong makakasira sa katatagan ng imperyo. Pagkatapos noon, hinailan niya ako sa tabi at tinuruan ako ng leksyon. Pinagtawanan ni Hai Baodong. Ikaw, ang taong ito. Nang marinig ni Jia Lao ang mga salitang ito, walang magawang umiling si Jia Lao. Si Matandang Yelo, ang munting kaibigan na ito, disipulo mo ba siya? Mukhang ang galing niya. Pinagmasdan ng matandang karanasan ni Jia Lao si Xiaoyan. Nang makita niya ang tono ng pag-uusap ng dalawa, ngumiti si Jia Lao at nagtanong. Nang marinig ito, hindi lamang si Muzan at ang iba ay agad na nagtuwid ng kanilang mga tainga, maging si Nolan Jia ay palihim ding ibinaling ang kanyang tingin. Gusto rin niyang malaman kung ano nga ba ang relasyon ni Xiaoyan at ng taong ito na dating Ice Emperor. Nang marinig ang mga salita ni Jia Lao, natarante si Hai Baodong. Kaagad, tumawa siya ng malakas at tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi niya ay naging dahilan upang ang mga mukha ng lahat, kabilang ang Jia Lao na iyon, ay lubos na natulala. Aking alagad. Hahaha. Gusto ko rin. Sa kasamaang palad, wala akong kwalipikasyon na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 303. Ang lakas ni Jia Lao. Hindi kwalipikado. May ilang pagkabigla ang lumitaw sa maamong matandang mukha ni Jia Lao. Agad niyang binaling ang kakaibang tingin kay Xiaoyan. Sa lakas ng klase ng dawwang ni Hai Baodong, talagang sinabi niya na hindi siya kwalipikadong maging guro ng batang ito. Mayroon ba talaga siyang napakalaking potensyal? Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Nolan Yanran at ang iba pa ay walang imak na nanunood sa tumatawa na Hai Baodong. Matapos silang matigilan sa ilang sandali, itinuring nila ang mga salitang ito ng Hai Baodong bilang isang biro. Sa Jiama Empire na ito, kung ang isang dawwang ay maglalabas ng balita na gusto niyang tumanggap ng mga disipulo, magkakaroon ng hindi kilalang bilang ng mga tao na may natatanging talento na mabilis na dumarami upang lumaban para sa pwesto. Ang pagiging alagad ng isang dawwang ay karaniwang kumakatawan na ang isang tao ay nagtataglay ng kakayahang maging isang malakas na tao. Hahaha. Nagbibiro lang si Old Hai. Jia Lao, huwag mo siyang pansinin. Buti na lang at may guro na ang munting ito at natural na hindi makalipat sa iba ng walang ingat. Umiling si Xiaoyan habang nakangiting sinabi. Sa tabi niya, tahimik si Hai Baodong. Noon, sa kabila ng pagbawi ng kanyang lakas kay Dawang, si Xiaoyan ay nagbigay pa rin sa kanya ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Nang maglaon, ang nakakatakot na antas ng Angry Buddha Lotus Flame na ipinakita ni Xiaoyan nang makipaglaban sa dalawang mahiwagang dawwang ay naging dahilan upang lalo pang lumaki ang takot ni Hai Baodong sa kanya. Bagamat ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay lumilitaw na lubhang hangina mula noong ipinakita niya ang kapangyarihan ng Angry Buddha Lotus Flame, sa loob ng puso ni Hai Baodong, si Xiaoyan ay halos isang malakas na tao na kapantay niya o kahit na higit pa sa kanya. Kaya naman, nang marinig niyang nagtanong si Jia Lao kung si Xiaoyan ay kanyang disipulo, hindi niya napigil ang tumawa ng hindi sinasadya at sumagot sa ganitong paraan. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Jia Lao. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mukha ni Hai Baodong nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Lalong nabigla ang kanyang puso. Sa kanyang kaalaman sa Hai Baodong, natural niyang alam na ang karakter ng huli ay bihirang magbibiro sa ganoong paraan. Huwag mong sabihin sa akin na totoo ang sinabi niya. Marahan na bamulong si Jia Lao sa kanyang puso at hindi naiwasang magtanong. Nakababatang kaibigang Yan Xiao, maaari ko bang malaman ang pangalan ng iyong guro? Marahil ay kilala siya ng matandang ito. Hahaha. Paumanhin,
Jialaw. Bago ako lumabas, sinabihan ako ng guro na huwag ihayag ang kanyang pangalan dahil mahilig siyang maging low profile at buong buhay niyang naninirahan sa kabundukan. Sa tingin ko ay hindi pa siya narinig ni Jialaw. Paumanhin na sabi ni Xiaoyan. Hihihi. Hindi mahalaga. Maraming malalakas na tao na may kakaibang karakter. May mga nakilala din akong malalakas na tao na namumuhay sa paghihiwalay at alam ang kanilang walang malasakit na karakter. Ngumiti si Jialaw at umiling. May pagdududa pa rin ang kanyang puso sa mga sinabi ni Xiaoyan. Ang pagpayag kay Haibodong na sabihin ang mga salitang iyon ay isang pagtrato na kahit si Jialaw mismo ay hindi kailanman natanggap. Sa makatuwid, ang guro ni Yan Xiao ay dapat na isang taong mas malakas kaysa kay Haibodong o maging sa kanyang sarili. Bagamat ang Jiama Empire ay sapat na malawak kung saan hindi nakakagulat para sa hindi mabilang na malalakas na tao na mamuhay ng nakahiwalay sa kalaliman ng kabundukan, bilang tagapag-alaga ng imperial na pamilya ng imperyo, nagawang hiramin ni Jialaw ang kakayahan ng imperyo at hindi malinaw na nalaman ang tungkol sa ilan sa malalakas na tao na namuhay ng nakahiwalay sa loob ng Jiama Empire. Gayunpaman, hindi pa talaga niya narinig ang anumang lugar kung saan mayroong isang taong naninirahan sa paghihiwalay na tumutugma sa maalamat na klaseng malakas na tao na naisip niya. Habang nakasuspend ang kanilang mga katawan sa himpapawid, palihim na nagpalitan ng tingin sina Nolan Jia at Primer Tengshan. Natural nilang maramdaman na ang mga salita ni Haibodong ay hindi biro. Kung ito ay totoo, kung gayon ang guro sa likod ni Yan Xiao, ay magkakaroon ng lakas na napakalakas. Mabuti na lang at hindi ako naging kaaway sa kanya. Habang nagpapalitan ng tingin ang dalawa, nagawa nilang makita ang masayang emosyon sa isa't isa. Bilang taong namamahala sa kanilang sariling angkan, malinaw na alam nila kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang taglay ng malalakas na tao ng ganoong klase. Sige, sige. Medyo gabi na. Dapat bumalik na ang lahat. Inangat ni Haibodong ang kanyang ulo. Tinitigan ang pilak na buwan na unti-unting bumababa. Humikab siya, pumalakpak ng kamay at sinabing, hihihi. Ang batang kaibigang si Yan Xiao ay dadalo din bukas sa Alchemist Grand Meeting, di ba? Tumanggo si Jialaw at random na nagtanong. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Ang pangalan ni Jialaw ay isang bagay na ilang beses na niyang narinig mula sa Haibodong. Noong nakikipag-away siya sa dalawang misteryosong dawhang sa labas lang ng Yan City noon, narinig din niya ang titulong Old Demon mula sa kanilang dalawa. Sa Jiama Empire, siya lang ang kilala na kayang makipaglaban kay Reyna Medusa. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Xiaoyan na walang Yaolaw para protektahan siya ay labis na natatakot sa Jialaw na ito. Nang magsalita siya, siya ay lubhang magalang at maingat. Habang inaalala niya si Reyna Medusa, ang kamay ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang hinimas ang Seven-Colored Heaven Swallowang Python na tahimik na natutulog sa manggas ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, ang batang ito ay ipinanganak na may kaalaman upang ganap na itago ang chi nito. Kung hindi, tiyak na matutuklasan ito ng malalakas na tao tulad ng Old Demon at Haibodong. Ang batang ito ay isa ring hindi matatag na bomba. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Iniisip pa lang ang nagyayelong ugali ni Reyna Medusa, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maaaring nangingialam ang babaeng ito hanggang sa nakakalasing sa mga tao, ngunit kapag pumatay siya ng tao, ito ay kasing dali at kasinop ng pagpatay ng manok. Naniniwala si Xiaoyan na kung hindi niya ipinangako kay Reyna Medusa na tutulungan siyang makuha ang tinatawag na Thoang Spirit Pill na panggamot na formula sa pagkakataong ito, tiyak nakikitil niya ang kanyang munting buhay sa susunod na paggising niya. Mukhang nahaharap ako sa mga paghihigpit sa lahat ng dako kapag wala ang guro. Mukhang kailangan kong magmadali at kunin ang 7 Magical Green Spirit Saliva ng Nolan Clan. Kung hindi, hindi talaga komportable na mahubog ang buhay ko sa kamay ng iba. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Matapos mawala si Yaolaw, sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang sitwasyon ay talagang napakadelikado. Hehehe. Ang bagay na iyon ay ang entablado para sa mga kabataan upang makipagkumpetensya. Bukas, maaari akong pumunta at tingnan kung gaano karaming mga natatanging tao na kahit na si Old High ay hindi maaaring tumigil sa pagpuri.
Ngumiti si Jialaw at ibinaling ang tingin sa tuktok ng malaking punong iyon. Mahina niyang sinabi. Little Yuer, gabi na, pero bulag ka pa rin sa labas. Mas mabuting sundan mo ako pabalik. Oo. Nang marinig ang mga salita ni Jialaw, ang munting prinsesa na karaniwang mukhang kakaiba ay walang magawang sumagot. Pagkatapos ay masunurin siyang lumapit. Sumenya si Jialaw gamit ang kanyang kamay at hinayla siya ng puwersa ng pagsipsip sa kanyang tagiliran kung saan siya nasuspine nang hindi gumagalaw. Pamangkin Yanran, Liuling Brat, tulungan mo akong ipadala ang aking pagbati kapag nakita mo ang iyong mga guro. Dala ang munting prinsesa sa isang kamay, ngumiti si Jialaw kina Nolan Yanran at Liuling. Kaagad, ang kanyang tingin ay ibinato kay Muzon, na ang mukha ay puno ng paggalang. Sinabi niya na may isa pang ngiti. Munting tao mula sa angkanang mo. Nakabalik ka na ba? Sa pagkakataong ito, mas mabuting manahimik ka at tumahimik. Kung hindi, kailangan mong paalisan muli. Talagang. Nang marinig ito, tumanggo ang ulo ni Muzon na parang isang maliit na manok na kumakain ng butil. Sa harap ng matandang demonyong ito na kailangang batiin ni Muzon nang makita, hindi na nanatili ang kanyang mapagmataas at kahanga-hangang ugali. Nang makitang malapit na silang magbuwag, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Pinagdikit niya ang kanyang kamao sa Nolanjia at Primer Tengshan bago humarap kay Haibodong at nagtanong. Pupunta ba tayo? Tara na. Tamad na tumango si Haibodong sa kanyang ulo. Nagpaalam lang siya kay Jialaw. Para naman kay Nolanjia at Primer Tengshan, hindi niya ito pinansin. Unti-unting lumabas ang pares ng nagyayelong pakpak. Hinampis niya ang mga ito, dala ang malamig na hangin nang mawala siya sa himpapawid. Hihihi. Jialaw, palam. Ngumiti si Xiaoyan kay Jialaw. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay ikinumpas at siya ay naging isang sinag ng liwanag na sumunod kay Haibodong sa kanyang harapan. Nang makitang umalis sina Xiaoyan at Haibodong, hindi na rin nanatili si Jialaw. Dala ang munting prinsesa gamit ang isang kamay, ang kanyang maputlang dilaw na kulay na mga pakpak ng Daochi ay pumapalpak. Sa tunog ng moyu, nawala siya sa paningin, nag-iwan lamang ng mahinang tawa na nagtagal sa hangin. Lahat, mangyaring maghiwa-hiwalay. Sa kalangitan sa gabi, dalawang sinag ng liwanag ang mabilis na kumislap at naglaho. Hoy, wala ka namang nilalabas na impormasyon patungkol sa akin, di ba? Biglang sinabi ni Xiaoyan, na sumusunod sa likod ni Haibodong. Hindi. Alam kong gusto mong itago ang iyong pagkakakilanlan. Wala akong binanggit kahit kay Titing na patungkol sa iyo sa matandang demonyong iyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Umiling si Haibodong at sinabing. Subukan mong ilihim ito. Para mabuhay ang Misty Cloud Sect sa Jiama Empire sa loob ng maraming taon, malamang na mayroon silang magandang relasyon sa Imperial Family. Dapat tayong mag-ingat. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Hindi pa ba gumagaling ang mga sugat mo? Tumango si Haibodong bago biglang nagtanong. Tumalon ang dulo ng puso ni Xiaoyan. Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mukha habang bahagyang tumango at sinabing. Ang bagay na iyon ay talagang sobrang nakakatakot. Ang resulta ay talagang napakaseryoso. Ngunit sa tingin ko ito ay dapat na sa lalong madaling panahon. Hanggat nakuha ko ang aking mga kamay sa 7 Magical Green Spirit Saliva, dapat akong makabawi. Noon ay sinabi ko na sa iyo na huwag masyadong mapusok, ngunit pinilit mong gawin ang nakatutuwang pagkilos na iyon ng pagsasama ng dalawang Heavenly Flames. Walang magawang umiling si Haibodong at sinabing. Ang lakas ng matandang demonyong iyon ay tumaas sa mas mataas na taas. Noon kapag nakipagpalitan ako ng suntok sa kanya, dehado ako. Sa tingin ko, ang kasalukuyang siya ay dapat nasa paligid ng isang 8-star o kahit 9-star daw huwang. Kung siya ang swertehin, maaaring siya ay makalusot sa hadlang at maging isang Daozang. Ganoon siya kalakas. Bagamat inasahan na ito ni Xiaoyan sa kanyang puso, hindi pa rin niya maiwasang mabigla nang marinig niya itong inamin ni Haibodong. Tama. Dahil sa relasyon sa pagitan ko at ng Primer Clan, ang lalaking iyon ay palaging napakaasikaso sa akin. Natatakot siya na samantalahin ko ang sitwasyon at ibagsak ang kanilang Jiama Empire Imperial Family.
Kahapon, hindi ko sinasadyang pinahintulutan siyang matuklasan ang aking chi. Mula sa kanyang mga salita, sinabi niya gusto niya akong makipag-spar pero tanga ba talaga ako? Hindi ba't malinaw na sinusubukan niyang ipakita ang kanyang lakas at takutin ako? Hindi talaga mamamatay ang matandang iyon. Saway ni Hai Bodong. Hindi naman siya magiging hadlang sa usapin natin, di ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan at mahinang nagtanong. Hindi mangyayari iyon. Hindi mo ba nakita na medyo natakot din sa iyo ang matandang lalaki? O marahil ay dapat kong sabihin na natatakot siya sa gurong nasa likod mo na hindi nagpapakita. Hanggat hindi pa nalalantad ang iyong lakas, hindi siya mangangahas na hawakan ka sa anumang paraan. Ipinahayag ni Hai Bodong ang kanyang iniisip. Sa makatuwid, kailangan mong mabilis na mabawi ang iyong lakas. Hanggat mabawi mo ang iyong lakas, hindi natin kailangang mag-alala ng matandang demonyong iyon. Gagawin ko ang aking makakaya. Gayunpaman, kung lumampas siya sa dagat, itatapon ko ang isang Angry Buddha Lotus Flame sa kabisera kahit na kailangan kong magtiis ng malubhang pinsala. Nagkibit balikat si Xiaoyan at sinabi sa casual na paraan. Baliw ka. Nang marinig ito, ibinuka ni Hai Bodong ang kanyang bibig. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nabulunan niya ang isang pangungusap. Pagkatapos nito, hindi na siya naglakas loob na magsalita. Nang makitang tumahimik na ang Hai Bodong, ngumiti si Xiaoyan at pinilipot ang kanyang leeg. Sa kanyang puso, mahina siyang bamulong. Bukas ang Alchemist Grand Meeting. Mas mabuting kunin ko muna ang formula ng gamot na to ang Spirit Pill. Bago ako pumunta sa Misty Cloud Sect, kailangan ko munang pakalmayan si Queen Medusa, itong babaeng halimaw. Battle Through the Heavens. Kabanata 304. Fama, Yaoye. Magsisimula na ang Grand Meeting. Kinabukasan, walang mga ulap sa asol na kalangitan sa loob ng 10,000 kilometro. Ang sikat ng araw ay mainit-init, ngunit hindi nakakapangilabot. Ang paminsan-minsang simoy ng hangin na dumaan ay nag-alis ng ingay sa loob ng lungsod, na nagiging sanhi ng pakiramdam ng isa na napaka-refresh. Ngayon ay nagkaroon ng isang magandang kaganapan sa loob ng Jiama Empire. Magsisimula na ngayon ang Alchemist Grand Meeting. Sa sandaling ang unang sinag ng sikat ng araw ay bumagsak sa hangganan ng lupain at sumikat sa lungsod na may mayamang kasaysayan, ang mga grupo ng mga tao na may mahabang alchemist na damit ay nagsimulang lumitaw sa tahimik na mga lansangan. Ang mga taong ito na may hanap buhay na pinahahalagahan ay karaniwang bihirang makita ng maramihan. Dahil sa kanilang mahusay na lakas at kanilang walang katulad na kahalagahan, ang mga alchemist ay tila misteryoso at iginagalang sa mga puso ng ordinaryong tao. Ngayon, ang mga alchemist na ito na may mataas na katayuan ay parang mga langgam na umaalis sa kanilang pugad, paulit-ulit na nagkukumahog palabas mula sa iba't ibang pahingahang lugar sa kabisera. Bagamat magkaiba ang mga landas na kanilang tinahak, ang kanilang huling hantungan ay ang sinaunang mukhang Alchemist Association na nakatayo sa gitna ng lungsod. Ngayon, ang lahat ng mga tindahan sa loob ng Jiama Sacred City ay binuksan ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi mabilang na mga tao ang umakyat mula sa kanilang maiinit na kama, tumayo sa pintuan at pinagmasdan ang malaking grupo ng mga alchemist na nagmamadali sa mga lansangan. Napuno ng init at respeto ang kanilang mga titig. Ang Alchemist Grand Meeting sa mga ilang araw na ito ang magiging pinakamasigla at maalab na panahon ng Jiama Sacred City sa buong taon. Ang mga alchemist na kadalasang bihirang makita, ay lumabas mula sa lahat ng direksyon ngayon at lumitaw sa isang sukat na katulad ng isang unit ng militar. Ang ganitong uri ng marilag na eksena ay isang bagay na pinalad lamang na makita ng mga tao sa Alchemist Grand Meeting. Sa espesyal na araw na ito, maaga ding nagising si Xiaoyan. Naka-cross-legged siya sa kama at tahimik na inayos ang kalagayan niya sa loob ng isang oras. Nang makamit na ng kanyang katawan ang pinakamataas na kondisyon, sa wakas ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tamad na inikot ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Nakarinig siya ng ilang kalusko sa loob ng kanyang katawan. May bahagyang ngiti, bumaba siya sa kama at lumabas ng inner hall. Sa isang sulyap, nakita niya si Hai Bodong na nasa gilid ng bintana. Gising ka na.
Ngayon ang bilang ng mga alchemist na lilito sa Giama Sacred City ay malamang naaabot sa isang nakakatakot na bilang. Talagang karapat-dapat itong maging Alchemist Grand Meeting. Tanging ang ganitong uri ng dakilang kaganapan ang makakatawag sa lahat ng mga alchemist sa loob ng imperyo. Ang mga tingin ni Hai Bodong ay nakatingin sa kalye kung saan paulit-ulit na dumadaan ang mga alchemist. Hindi niya napigil ang iklik ang kanyang dila at papuri. Tao rin ang mga alchemist. Kailangan din nila ang karangalan at pag-aproba. Ang Alchemist Grand Meeting na ito ang magiging pinakamagandang yugto nila. Nagbuhos si Xiaoyan ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili, humigop ng kaunti at sinabing may mahinang ngiti. Inikat ni Hai Bodong ang kanyang katawan, tinitigan si Xiaoyan, na nakangiting nagtanong. Sa totoo lang, sobrang nagtataka ako. Sa kakayahan mo, talagang iniisip mong sumali sa Alchemist Grand Meeting. Bagamat bihirang makita ang ganitong uri ng Grand Meeting, hindi ito angkop sa iyong kakayahan, hindi ba? Ngumiti si Xiaoyan, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay at mahinang sinabi. Wala akong pagpipilian. Sino ang nagtanong sa Grand Meetings Champion na premyo na maging isang bagay na interesado ako? Ang Thoang Spirit Pill na formula ng gamot ay magiging kapaki-pakinabang sa akin. Bagaman hindi ka alchemist, sa palagay ko dapat mo ring malaman kung anong uri ng kaakit-akit na kakayahan ang isang formula ng gamot sa isang alchemist. Ang antas ng 6 na formula ng gamot na iyon ay may kaakit-akit na hindi mas mababa kaysa sa D-Class Dao Technique. Walang magawang umiling si Hai Bodong, tinamaan ang kanyang mga labi at sinabing. Sa iyong kakayahan, ang pagsali sa Grand Meeting na ito ay parang isang dawwang na umaakyat sa competition ground ng isang grupo ng Daozi. Talagang sobra mo akong pinahahalagahan. Bahagyang umiling si Xiaoyan at nakangiting sinabi. Kung bago ko pa naipakita ang Angry Buddha Lotus Flame, ang pagiging kampyon ng Grand Meeting ay kasing dali ng pag-flip ng kamay ng isang tao. Bagamat, ngayon, ang aking espiritu ay nasira at ang aking lakas ay mas mahina kaysa dati. At ang pinakamahalagang bagay kapag nagdadalisay ay may lubos na pagtitiwala sa panggagamot. Nanalo sa Grand Meeting na sinasalihan ko sa panahong ito. Hindi naman ganoon kaseryoso, diba? Kung ang isang Alchemist Grandmaster na kayang magpino ng isang Tier 6 medicinal pill ay talagang matatalo sa ganitong uri ng kompetisyon sa nakababatang henerasyon, kung gayon. Kakaiba ang ekspresyon ni Hai Bodong habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabi. Iyon ay talagang nakakahiya, tama. Ngumiti si Xiaoyan at nagpatuloy. Tumayo siya at sinabing. Kung hindi man lang ako nagtataglay ng kaunting lakas ng pag-iisip, paano ako pupunta at tatahakin ang mahabang daan ng alchemist? Sige, malapit na ang oras. Tara na. Inilapag ni Xiaoyan ang tasa ng tsaa. Ngumiti siya, tumalikod at lumabas ng pinto. Sa likod niya, walang magawang umiling si Hai Bodong at nakasunod lang. Lumabas sila ng kwarto at bumaba sa hagdan ng inn. Ang Tier 2 Alchemist robe sa katawan ni Xiaoyan ay nakaakit ng maraming mata, ngunit si Xiaoyan ay hindi masyadong nag-aalala sa mga bagay na ito. Ang kanyang tingin ay random na dumaan sa dalawang alchemist na dumaraan sa pintuan. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang lumabas. Habang naglalakad siya sa kalye, ang mga mausisa na magalang na tingin na iyon na paulit-ulit na binaril sa kanya ay naging dahilan ng pag-urong ni Xiaoyan sa kanyang mga labi. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa magkabilang gilid ng maluwang na kalye, mahinang tumawa ang mga dalagang may kurbado at slim figures. Ibinato nila ang kanilang mahiyain at sumasamba na mga tingin sa mga alchemist na naglalakad sa kalye. Para sa mga dalagang ito na kabilang sa edad kung saan sila ay puno ng mga panlilinlang at maling akala, ang mahiwaga at malalim na mga alchemist ay parang mga magnet na mahigpit na umaakit sa kanilang mga titig. Sa panahong ito, mas madaling hayaan ng mga alchemist na umibig ang mga dalagang ito kaysa sa mga prinsipe sa fairy tale. Mula dito, masasabi kung anong uri ng prestihiyosong katayuan mayroon ang isang alchemist sa kontinente kung saan pinaka-iginagalang si Daochi. Ang lungsod ay napuno ng kasiglahan at sigasig, na hinuhugasan ang mahigpit at solemna na aura hanggang sa walang natira. Naramdaman ang pagnanasa sa loob ng lungsod, ang mahinahong puso ni Xiaoyan ay nagsimula na ring lihim na tumibok ng mas mabilis.
Kahit gaano pa siya katanji tanging lakas ng pag-iisip, siya ay bata pa rin. Hanggat ang isa ay isang kabataan, ang puso ng isa ay magiging walang kabuluhan at ligaw. Ang bagay sa mga kabataan na kinaiinggitan ng iba, sila ay nagsusumikap ng buong sigla, nagpupersenge ng walang pagod hanggang sa magtagumpay. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa asosasyon ng alchemist. Ang kanyang mga tingin ay paminsan-minsan ay dumadaan sa mga alchemist na dumaan sa kanya. Sa kanyang puso, nagulat siya. Mukhang hindi mahina ang mga taong naakit ng Grand Meeting. Hindi lang dumagsa ang mga pinakamataas na alchemist sa imperyo, marami rin mula sa ibang bansa ang dumating. Siguro kung may maitim na kabayo mula sa ibang bansa na maaaring biglang lumitaw sa Grand Meeting. Kung ganoon nga, magiging masaya ito. Bagamat ang puso ni Xiaoyan ay nag-iisip ng ganoong masamang pag-iisip, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anuman sa mga ito sa ibabaw. Dahan-dahan siyang dumaan sa ilang kalye. Inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang sinaunang asosasyon na nakatayo sa gilid ng kanyang paningin. Marahan siyang bumantong hininga, lumingon at sumulyap kay Haibo Dong na malayang sumusunod sa kanyang likuran. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa asosasyon. Matapos makapasok sa asosasyon, hindi napigilan ni Xiaoyan na umiling nang walang magawa nang makita niya ang pasukan ng asosasyon na tila ganap na nakaharang. Itinulak niya ang kanyang paraan sa karamihan ng tao. Ang kanyang katawan ay parang isda na pumapasok sa dagat, na dumadaan sa mga pulutong sa kakaibang paraan. Pagkatapos sumailalim sa pagsasanay sa kakayahang umiwas ni Yao Lao sa Magical Beast Mountain Range, nagawa ni Xiaoyan na iligtas ang napakaraming problema sa ganoong sitwasyon ngayon. Habang bahagyang umindayog ang kanyang katawan, dumating si Xiaoyan sa harapan ng karamihan at nagpakawala ng mahabang buntong hininga nang tuluyan siyang makapasok sa front gate ng Alchemist Association. Nagsikip ang kanyang mga pupil nang lumingon siya sa paligid at nakita niya si Haibo Dong, na tila natutulog, na malapit na sumusunod sa kanya. Tunay na karapat-dapat na maging isang dawwang, samahan ako ng napakalapit ngunit hindi ko pa rin siya makita kahit bahagya. Lihim na hinangaan siya ni Xiaoyan sa kanyang puso nang pumasok siya sa Alchemist Association at naglalakad-lakad sa bulwagan. Papasok pa lang siya sa East Zone nang mabangga niya si Outwo at ang kanyang grupo, na nagulat nang makita siya. Agad naman silang nagtawanan. Sumama ka sa akin, wala sa loob ng Alchemist Association ang venue ng Grand Meeting. Nakangiting sabi ni Outwo habang tinatapik ang balikat ni Xiaoyan. Ngumiti at tumanggo si Xiaoyan habang binabati si Frank pati na rin ang mga babaeng Zhou at Mei. Bata, sa pagkakataong ito ang ating Black Rock Cities Association ay dumating upang makita ka. Siguraduhing hindi matatalo ang liuling na iyon. Nakangiting sabi ni Frank. Malaki ang tiwala niya kay Xiaoyan mula noong mga nakaraang internal na pagsusulit. Hihihi. Susubukan ko. Napangiti si Xiaoyan. Bigla niyang nakita si Outwo na gulat na nakatingin kay Haibo Dong, at nagpakilala. Master Outwo, kaibigan ko ito, Haibo Dong. Oh. Hihihi. Kumusta ka? Outwo ng Black Rock City, Frank. Ngumiti at tumanggo sina Outwo at Frank. Dahil sa ilang dekada na namuhay na nakahiwalay si Haibo Dong, hindi sila masyadong pamilyar sa pangalang Haibo Dong. Malabo lang nilang naramdaman na medyo pamilyar sa tenga ang pangalan. Sina Outwo at Frank ay mula sa klase ng Dowling at bilang mga alchemist, ang kanilang espiritual na lakas ay mas mataas kaysa sa parehong klase. Kaya naman, sa kabila ng pagiging ignorante sa background ng kabilang partido, mahina nilang naramdaman sa kanilang spiritual perception na ang matandang nasa harapan nila ay may malalim na bagay at hindi sila naglakas loob na maliitin siya. Oo. Bahagyang tumanggo si Haibo Dong sa magalang na etiquette nilang dalawa. Ang kalmado niyang ugali ay naging dahilan ng pagtatalo nilang dalawa. Si Ling Fei, na hindi maaaring magkaroon ng kaunting kakulangan sa kanyang mga mata, ay nanlaki ang kanyang mga mata at tumitig. Sisiga pa lang siya, mabilis siyang hinawakan ni Outwo. Paumanhin daw alang Grandmasters, ganyan ang ugali ni Old Hai. Wala siyang balak na labanan kayong dalawa. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Bahagya lang siyang ngumiti at pakinisin ang mga bagay-bagay. Sa kabutihang palad, sina Outwo at Frank ay hindi nababahala.
Napangiti sila at iniba ang topic ng usapan. Nagkwentuhan at nagtatawanan ang grupo habang palabas sila ng hall. Sa pangunguna ni Outwo, lumabas sila mula sa likod na pinto ng asosasyon at nagtungo sa isang lugar sa timog ng lungsod. Ang lokasyon para sa grand meeting sa pagkakataong ito ay ang plaza ng Imperial Family. Ang laki ng lugar na iyon ay kayang paglagyan ng 10,000 tao, at ito ay ganap na nakakatugon sa sukat na kailangan para sa grand meeting na ito. Habang naglalakad sila sa kalye, ngumiti si Outwo at nagpaliwanag. Pagkatapos ng inisyal na pagtatansya, dapat ay humigit kumulang 2,000 tao ang kalahok sa grand meeting na ito. Ito ang mas maraming kalahok kumpara sa mga nakaraang grand meetings. Mahigit sa 2,000 tao. Ang bilang na ito ay naging sanhi ng pagsipsip ni Xiaoyan ng kanyang dila nang hindi sinasadya. Dapat itong malaman na ang mga kinakailangan upang maging isang alchemist ay napakahirap. Ang pagsasabi na isa lamang sa 1,000 o kahit isa sa 10,000 ang maaaring maging alchemist ay hindi isang pagmamalabas. Ang 2,000 tao na kasalukuyang nandito ay maaaring ang pagtitipon ng higit sa kalahati ng mga alchemist sa Jiama Empire. Ang grand meeting ay nahahati sa ilang round ng eksaminasyon. Ang bawat eksaminasyon ay mag-aalis ng maraming tao. Sa mga susunod na round, ang kahirapan sa pagsusulit ay nagiging mas malaki. Ang huling taong mananatili sa wakas ay ang huling kampyon. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Sa pag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng higit sa 2,000 tao ng sabay-sabay na nag-aapoy at nagpapadalisay ng mga table tasks sa parehong open field, nakaramdam ng kaunting saya si Xiaoyan. Ang kamangha-manghang paraan na iyon ay malamang na lubhang kapanapanabik. Habang nagsasalita siya, unti-unting lumitaw sa kanilang paningin ang Imperial Family Plaza, na binanggit ng maaga ni Outwo. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin. Ang gilid ng kanyang paningin ay makikita lamang ang isang maliit na bahagi ng napakalaking plaza. Sa kasalukuyan, may mga ganap na armadong sundalo na nakatalaga sa labas ng plaza upang mapanatili ang kaayusan. Ang ganitong uri ng grand meeting ay nakakalap ng malalakas na tao mula sa lahat ng dako. Kung magkakaroon ng kaguluhan, ang kabisera ay makakatanggap ng malaking dagok. Sa makatuwid, ang pamilya ng imperial ay lubhang maingat sa pagpapanatili ng kaayusan. May mga inspector mula sa Alchemist Association na nakatalaga sa pasukan ng plaza. Tanging ang mga tao mula sa asosasyon at ang mga kalahok ang pinayagang pumasok mula sa pasukan na ito. Ang pasukan sa mga upuan ng madla ay matatagpuan sa ibang lugar. Sa ilalim ng pamumuno ni Outwo, si Xiaoyan at ang iba pa ay hindi nakaharap ni Katie Ting na hadlang sa pagpasok nila sa plaza. Pagkatapos maglakad sa isang mataas na dalisdis upang makapasok sa plaza, ang napakalaking bukas na lugar na iyon ay tuluyan ng naipakita sa paningin ni Xiaoyan. Nakatayo sa tuktok ng dalisdis, tinitigan ni Xiaoyan ang berdeng batong plaza na iyon na malaki hanggang sa puntong katawa-tawa. Hindi niya maiwasang umiling at magpuri. Ang plaza ay bilog sa hugis, na may hindi mabilang na upuan na matatagpuan sa dalawang gilid nito. Tila iyon ay mga upuan para sa madla. Sa tapat ng mga upuan ng madla, may mga VIP na upuan na pinalamutian sa mas marangyang paraan. Espesyal na inilaan ang mga ito para sa mga nakatataas na echelon ng asosasyon at ang mga pinuno ng malalaking lakas na iyon. Habang ang kanyang mga tingin ay dumaan sa walang kapantay na malawak na bukas na lupa, natuklasan ni Xiaoyan na libu-libong berdeng rock square na mga mesa ang aktwal na inilagay ng hayagan at maayos dito. Ang mga parisukat na mesa ay maayos na nakakalat at inilagay ng tumpak. Sa isang sulyap, para silang isang berdeng rock na unit ng militar na nakatayo. Sa kasalukuyan, marami na ang mga alchemist na lumalahok sa kompetisyon na tahimik na nakaupo na naka-cross-legged sa isang rock chair sa likod ng berdeng rock table sa loob ng open ground. Habang dumadaloy ang oras, papalapit sa simula ng kompetisyon, parami ng parami ang mga alchemist na lumabas mula sa landas at hinanap ang kanilang mga upuan ayon sa number tag na kanilang natanggap. Sumulyap si Outwo sa langit habang nakangiti at sinabing, "Pumunta muna tayo sa VIP seats. May ilang oras pa bago magsimula ang grand meeting. Doon, makakakilala ka ng ilang mahahalagang tao na may makabuluhang kapangyarihan. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo."
Kagabi, nakita na ni Xiaoyan maging ang guardian ng Imperial Family, ang misteryosong Jia Lao. Sa makatuwid, hindi siya nagpahayag ng opinyon tungkol sa mga taong may makabuluhang kapangyarihan na binanggit ni Outwo. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay medyo maaga pa kaya bigla siyang tumango. Nang makitang walang pagtutol, nanguna sina Outwo at Frank at dinala ang iilan sa kanila patungo sa mga VIP seat. Nang papasok na sila sa VIP section, biglang itinuro ni Outwo ang unahang hilera. Nagkaroon na ng hilera ng mga tao na nakaupo. Kabilang sa kanila, naroon ang Deputy Chairman ng Alchemist Association, si Kia Meir. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay purple na alchemist robe. Iyon ay ang chairman ng Jia-Ma Empire Alchemist Association, Lord Famaria. Narinig ko na ang kasalukuyang siya ay malapit ng tumuntong sa Tier 6 Alchemist level. Sa Alchemist World sa loob ng Jia-Ma Empire, ang reputasyon ni Lord Fama ay halos pareho kung ikukumpara kay Pilking Guhi. Kahit na kapag nakilala ni Guhi si Lord Fama, dapat ay mas magalang siya. Noon, bago pa sumikat si Guhi, binigyan siya ni Lord Fama ng maraming pangangalaga. Hindi magiging labis na sabihin na siya ay isang patron ng Lord Fama. Mahinang sabi ni Outwo. Hihihi. Hindi ko inaasahan na ang matandang iyon ay buhay pa. Ang mga lumang bagay na ito ay mas hindi namamatay kaysa sa inaakala ko. Pinaikit ni Haibo Dong ang kanyang mga mata habang nakatayo sa tabi ni Xiaoyan. Nang marinig niya ang pagpapakilala ni Outwo, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Sinulyapan niya ang matanda at sinabing, "Oh," bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang tuyong balat ng puno na parang mukha ng matandang lalaki na tila naghihingalo. Medyo kakaiba ang titig niya. Mula sa kanyang narinig, ang matandang ito ay dapat na maging pinuno ng Alchemist World ng Jia-Ma Empire. Ang matandang may mapupungay na mga mata ay tila naramdaman ang mga titig na nakatutok sa kanya at biglang lumingon. Ibinaling niya ang tila naguguluhan niyang tingin sa gilid ni Xiaoyan. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa tuyong balat sa kanyang mukha. Nang makitang nakatalikod ang matandang iyon, nagmamadaling yumuko sina Outwo at Frank at bumati. Pagkatapos nito, lumipat sila sa kahabaan ng koridor at maingat na naglakad sa harap na hanay. Kinausap nila ang matanda ng may paggalang. Lord Fama, ilang taon na po ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Napuno ka pa rin ng parehong sigla. Hihihi. Sina Outwo at Frank mula sa Black Rock City, tama ba? Medyo magaling kayong dalawa. Talagang naging Tier 4 na kayo na alchemist sa mga taong ito. Medyo mabilis ang pag-unlad mo. Ang matandang binata na si Fama ay nagpunas ng mapurol na tingin sa kanilang dalawa at mahinang tumawa. Lahat ito ay dahil sa mga lecture ni Lord Fama sa huling pagkakataon. Sabi ni Outwo at ngumiti. Ang masasabi ko lang ay ilan sa aking personal na karanasan. Ang pinakamahalagang bagay ay depende sa inyong sarili. Ngumiti si Fama at umiling. Bigla niyang ibinaling ang tingin kay Xiaoyan sa likod ni Outwo. Sa isang palakaibigang ngiti, sinabi niya. Ang munting kaibigang ito ay dapat ang nakakuha ng pinakamahusay na resulta sa pagsusulit ng asosasyon sa pagkakataong ito, tama ba? Ang kanyang pangalan. Tila tinatawag na Yan Xiao. Chairman Fama, ang maliit na ito ay si Yan Xiao. Si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin ang taong ito na ang reputasyon sa Jia-Ma Empire Alchemy World ay mas mataas kaysa kay Guhi. Yumuko siya at ngumiti bilang sagot. Hahaha. Karamihan sa mga bayani ay mula sa kabataan. Sa ganoong edad, maaari mong pinuhin ang Black Iron Spiritual Lift ng maraming beses. Naaalala ko na noon, Guhi, ang batang iyon ay walang ganitong uri ng kakayahan. Ang boses ni Fama ay hindi nagmamadali o mabagal. Bagamat medyo namamaos ito, mayroon itong isang parang mahiwagang pag-aari na hindi nagpapahintulot sa iba na matakpan ang kanyang mga salita. Kalmadong ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasabi ng anuman sa paksang ito. Napangiti si Fama at tinitigan si Xiaoyan, tila may mas malalim na kahulugan ang titig niya habang saglit siyang huminto sa kalmadong mukha na iyon. Nang maramdaman ang kanyang titig, biglang naalarma si Xiaoyan. Siya.
Huwag mong sabihin sa akin na nakita niya ang nakabalat kayong hitsura na ito. Habang iniisip ni Xiaoyan ang mga bagay sa kanyang puso, tila naramdaman ni Fama ang kanyang pagkabalisa. Ang huli ay agad na sinabi ng mahina na nakangiti. Munting kaibigan, hanggat hindi mo pinupuntirya ang asosasyon, ang dating ako ay hindi maingay. Bagamat ang pagtawa ni Fama ay nagdulot ng pagkalito sa mga nakapaligid na matatanda sa asosasyon, si Xiaoyan ay lihim na nakahinga ng maluwag. Nagpasalamat siya kay Famaria. Che, matandang hindi mamamatay. Mukhang habang tumatagal, mas gusto mong makipag-usap. Ang biglaang paglitaw ng malamig na pagtawa, ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat ng nasa VIP seat. Ang ekspresyon ni Kia Mier, na nakaupo sa gilid ni Fama, ay lumubog habang siya ay umiiyak sa mahinang boses. Sino ito? Nang tumunog ang malamig na tawa na ito, walang magawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Maliban kay Hai Bodong na nasa likuran niya, sino pa ang magiging bastos kapag nagsalita siya? Ang malamig na halakhak ay naging dahilan ng pagkatalo ni Famaria. Mabilis na sinundan kung saan, gayunpaman, ibinaling niya ang kanyang tingin sa likod ni Xiaoyan at mamulong. Itong Chi. Ito ay nagyayelong parang malamig na yelo. Huwag mong sabihin sa akin. Old man eyes. Nang sabihin niya hanggang sa puntong ito, mas kitang-kitang gulat sa mukha niya. Hihihi. Old man Fa, hindi ko akalain na maaalala mo pa rin ako. Hindi madali. Kumislap ang figure ng tao sa likod ni Xiaoyan. Dahan-daang lumakad si Hai Bodong pasulong sa ilalim ng nakatulala na mga tingin ni Na Outwo, Zumei at ng iba pa. Diretso siyang umupo sa gilid ni Fama at ibinuka ang kanyang bibig para tumawa. Talagang hindi ka pa namatay. Hindi ba't si Queen Medusa ang nagtapos? Nagawin iyon sa iyo. Gulat na gulat si Fama habang nakatitig kay Hai Bodong sa kanyang tabi at hindi maiwasang magtanong. Maswerte akong nakaligtas. Sinampal ni Hai Bodong ang kanyang mga labi. May natitira pang takot sa kanyang mga mata habang bumantong hininga. Ang babaeng iyon ay talagang nakakatakot. Talagang ikaw ay isang tao na may mahirap na buhay. Ngunit mabutit buhay ka pa. Hindi bababa sa isang matandang tulad ko ay hindi magiging masyadong malungkot, hahaha. Gumalaw ang parang punong-puno ni Fama habang tumatawa siya ng malakas. Nang marinig ang pag-uusap nilang dalawa, ang mga matatanda ng asosasyon na orihinal na hindi nasisiyahan sa mga walang kwentang salita ni Hai Bodong ay agad na umiwas. Ayon sa sinabi ni Fama, ang hindi kilalang matandang ito ay talagang isang mahusay na karakter na may hamak na hitsura. Nakatayo sa likod ni Outwo, si Ling Fei at Zumei ay ganap na natigilan habang nakatingin kay Hai Bodong na walang ingat na nakikipag-chat kay Fama upang pumatay ng oras. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nila na ang matandang ito na mukhang napaka-ordinaryo ay talagang isang malakas na tao na itinago ang kanyang mga kakayahan. Itong lalaking ito, bakit lahat ng mga kaibigan niya ay mga taong may ganoong antas? Nagpalitan ng tingin ang dalawang babae bago ibinaling ang kanilang kakaibang tingin kay Xiaoyan sa gilid, na walang magawang umiling. Ang pagkakakilala sa pagitan ni Hai Bodong at Fama ay malinaw na naging sanhi ng pagkagulat ni Outwo at Frank. Pagkaraan ng ilang sandali, si Outwo, na gumaling, ay biglang nagbago ng bahagya ang kanyang ekspresyon. Mahina siyang bamulong. Hai Bodong. Hai Bodong. Ang Ice Emperor ng Ten Strong noon. Parang tinatawag sa pangalan na ito, tama ba? Habang iniisip niya ito sa kanyang puso, ikiling ni Outwo ang kanyang ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Frank. Kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila akalain na mabubuhay pa ang ganitong klase ng antique level na tao. Higit pa rito, ang kanyang relasyon kay Xiaoyan ay hindi mukhang simple. Talagang nagtatago ang batang ito. Katulad ni Zumei at Ling Fei, tinitigan din ni Outwo at Frank si Xiaoyan na may kakaibang mga mata. Sa kanilang mga puso, hindi sila sigurado kung bakit ang isang binata na tumuntong sa mundo ng alchemist kamakailan ay talagang nakilala ang isang malakas na tao. Nakatayo si Xiaoyan sa parehong lugar at walang magawang tiisin ang maraming kakaibang titig. Bigla niyang napagtanto na may sinabi si Hai Bodong kay Fama na muling lumingon sa kanya.
Bahagyang nakasimangot ang kasalukuyang Fama habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan, na tila may hinahanap. Bakit? Nang makita ang ugali ni Fama, hindi naiwasang magtanong ni Hai Bodong nang may pagtataka. Nabanggit lang niya na hindi masama ang talento sa pagsasanay ni Xiaoyan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ng kabilang partido. Hahaha. Sa hindi malamang dahilan, parang nakaramdam ako ng chi ng isang taong nakilala ko dati sa batang kaibigang si Yan Xiao. Mahinang umubo si Fama at medyo hindi sigurado. Nagkita na ba kayo dati? Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso habang bumubulong. Huwag mong sabihin sa akin na naramdaman niya ang presensya ni Reyna Medusa. Hihihi. Baka mali ang naramdaman ko. Kapag ang isa ay matanda na, ang isa ay higit na naghahalusinate. Nang maramdaman muli ni Fama, hindi na siya nakaramdam ng katulad ng dati. Napailing si Fama na may kaunting pagkabigo. Napasandal siya sa upuan, tila wala sa sarili habang nawalan ng ulirat habang naglalaro ang kanyang alaala. Noong bata pa si Fama, nagkataon na nakilala niya ang isang matandang lalaki, na hindi maarok ang kakayahan, habang siya ay gumagala sa kontinente. Dahil sa ilang kadahilanan, ang matanda at si Fama ay tumira sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, ang matanda ay casual na nagbigay ng ilang bagay sa kanya. Gayunpaman, lubos na nakinabang si Fama sa mga bagay na iyon. Sa pamamagitan ng paghiram sa itinuro ng matanda, ang orihinal na hindi kilalang Fama ay bumalik sa Jiama Empire at sumulong ng hakbang-hakbang hanggang sa yugtong ito ngayon. Dahil din sa narating niya ang hakbang na ito ay lalong napagtanto ni Fama kung gaano kakilakilabot ang kakayahan ng misteryosong matandang iyon noon. Ang malabong chi na naramdaman niya kay Xiaoyan kanina ay halos kapareho ng taglay ng matanda noon. Ito ang dahilan kung bakit biglang nawala si Fama sa sarili. Dahil may malay na pagkakasala si Xiaoyan, hindi siya nang ahas na ituloy ang paksang ito. Gayunpaman, nang mag-iiba na siya ng paksa, isang matandang tawa ang lumabas mula sa isang daanan sa gitna ng mga upuan. Hihihi. Old Hai, batang kaibigang Yan Xiao, maaga kang dumating. Nang marinig ang tawanan, napalingon ang lahat para tingnan. Nang makita nila ang isang matanda na may puting buhok na nakasuot ng simpleng damit na lino, laking gulat ng lahat na namutla. Sa kanilang mga puso, nagtanong sila kung anong hangin ang umihip ngayon. Maging ang matandang demonyong ito ay tumakbo ngayon. Ang taong dumating ay natural na si Jia Lao, na nakilala ni Xiaoyan kagabi. Sumunod din ang munting prinsesa sa likuran. Ngayon, nakasuot siya ng maputlang berdeng alchemist robe na malinaw na pinasadya. Ang kanyang maluwang na manggas, ay may matangkad na seda na hinayla sa paligid nito upang bumuo ng hugis lotus. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang gilas na nanggaling sa kung saan. Gayunpaman, si Xiaoyan na malinaw na kilala ang kanyang pagkatao, ay naunawaan na ang dalagang ito, na mukhang tahimik sa panlabas, ay talagang isang kakaibang tao. Habang dumaan ang kanyang tingin sa munting prinsesa, natuklasan ni Xiaoyan na sa tabi niya, may isang matangkad na babae na nakasuot ng marangya at makinang na damit. Ang mukha ng babaeng ito ay katulad ng munting prinsesa ngunit mayroon itong eyesiness na hindi gaanong naiiba kay Zume. Higit pa rito, sa ilalim ng katiting na ito, mayroon talagang isang maringal at kahangahangang paraan na isang pagpapatibay ng pamilya ng imperial. Kung ikukumpara sa cute na hitsura at maliit na size na little princess, mayroong isang iciness at matured na aura na lumabas mula sa buong babaeng ito. Habang gumagalaw ang kanyang magagandang mata, natural na lumitaw ang isang tukso. Nilampasan ng tingin ni Xiaoyan ang dalawang babae at tuluyang napunta kay Jia Lao. Yumuko siya at nakangiting binati. Maaga rin si Jia Lao. Ngumiti si Jia Lao at humakbang. Tinitigan niya sina Hai Bodong at Fama bago tumawa ng malakas. Hindi ko inaasahan na may pagkakataon pa kaming tatlo na magsama-sama. Ito ay nakatadhana talaga. May pagkakaugnay talaga tayo. Mahinang ngumiti si Fama at sinabing, Old Demon, hindi ko akalain na pupunta ka talaga para manood ng grand meeting. Naaalala ko na hindi mo talaga gusto ang ganitong klaseng kompetisyon. Naiwan ako sa loob ng napakaraming dekada.
Mabuti rin na lumabas paminsan-minsan at tingnan. Ngumiti si Jialao at ibinaling ang ulo kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, itinuro niya ang mature at nagyayelong babae sa likod niya at sinabing, "Munting kaibigan, sa tingin ko kilala mo na si Yuer." Ito ang nakatatandang kapatid na babae ni Yuer, si Yaoye. Nang marinig ito, nakaramdam si Xiaoyan ng pagkabigla sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang babaeng ito na nagyayelong nasa harapan niya ay magkakaroon talaga ng ganoong kakayahan. 50,000 sundalo. Kung iiwan sa kanya, malamang naguguluhin niya ang sitwasyon. Gayunpaman, ang maayos at disiplinadong paraan ng mga sundalo sa front gate kanina ay malinaw na nagpapakita na madaling utusan sila ng babaeng ito. "Yaoye, ito ang batang kaibigan na si Yan Xiao na nabanggit ko sa iyo. Pambihira ang kanyang kakayahan. Malamang na siya ang katunggali na may pinakamaraming kakayahan na agawin ang posisyon ng kampyon sa pagkakataong ito." Itinuro ni Jialao si Xiaoyan at nakangiting sabi sa malamig na babae sa likod. Nang marinig ang pagsusuri ni Jialao, ang munting prinsesa sa gilid ay yumuko, palihim na bumubulong ng kung ano. Malamang na hindi siya nasisiyahan sa mga salitang ito ni Jialao. "Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Yan Xiao." Nakatitig kay Xiaoyan ang magagandang mata ng nagyayelong babae. Siya ay maganda at natural na iniabot ang kanyang kamay at ngumiti. Sa sandaling ngumiti siya ay naging sanhi ng pagkawala ng isip ng ilan sa mga inapo ng mga marangal na angkan sa paligid ng VIP seats. Kadalasan ay napakahirap para sa kanila na makita ang karaniwang malamig na elder prinsesa na tinatrato ang mga tao sa ganoong paraan. "Ikinagagalak na makilala ka, Prinsesa Yaoye." Ang ugali ng kabilang partido ay walang mahanap na kasalanan si Xiaoyan. Ngumiti siya at inilahad ang kamay at marahang hinawakan ang malambot at tila walang butong kamay na iyon. Lihim siyang humanga sa kanyang puso, ngunit sa ibabaw, paimpol niyang binitawan ang sandaling makipag-ugnayan siya. Hindi niya hinayaang makaramdam ng hindi nararapat ang kabilang partido. Sana, si Mr. Yan Xiao ay makakuha ng kasiya siyang resulta sa panahon ng kompetisyon. Pagdating ng oras na iyon, si Yaoye ay personal na magdaraos ng piging para ipagdiwang ang mga nagawa, sana ay hindi tumanggi si Mr. Yan Xiao. Binawi ni Yaoye ang kanyang kamay at ngumiti habang sinasabi, "Ang babaeng ito. Ang kanyang mga paraan ng pagtali sa mga tao ay talagang talamak. Malamang na siya ay magiging isang napakahusay sa hinaharap." Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo habang ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaunting pagtataka. Kahit na ang isang tao sa kanyang lakas ng pag-iisip, ang kanyang pagbabantay laban sa kanya ay nabawasan ng malaki sa ilang pangungusap lamang mula kay Yaoye sa panahon na sila ay gumawa ng kanilang unang pakikipag-ugnayan. Nang makitang tumanggo si Xiaoyan, napaatras si Yaoye kay Jialao ng may kasiyahan. Sa kanyang ugali, hindi niya sana ibinaba ang sarili at nakipagkaibigan kay Xiaoyan sa ganoong paraan kung hindi binigyan ng kanyang lolo sa tuhod ang binatang ito ng ganoong kataas na ebalwasyon. Bagaman, kung talagang taglay niya ang potensyal na inilarawan ng lolo sa tuhod, sulit para sa akin na ibaba ang aking sarili para kaibiganin siya. Ang magagandang mata ay dumampi sa mukha ni Xiaoyan, na hindi gaanong nalilito sa simula. Si Yaoye ay lubos na nasisiyahan sa kanyang lakas ng pag-iisip. Napakabihirang mapanatili ang gayong kalmado sa harap ng mga matataas na echelon ng imperyo at malalakas na tao sa pinakamataas na antas. Sa pinakakaunti, ang mga inapo ng mga maharlikang angkan sa likod niya ay lumiit at hindi nang ahas na lumapit sa kanya dahil sa kanyang katayuan. Pagkatapos makipag-usap ng kaunti kay Xiaoyan, yumuko si Yaoye at binati sina Fama, Haibo Dong, at ilang iba pa. Ang kanyang perpektong kagandahang asal ay mahirap para sa isang tao na maghanap ng mali. Kahit ang isang tulad ni Haibo Dong ay nagpatibay ng hindi gaanong malamig na ekspresyon. Nang magkabati na ang grupo, umupo na sila sa front row ng VIP seat. Sinadya man ito o kung hindi man, si Prinsesa Yaoye ay umupo sa tabi ni Xiaoyan. Ang mahinang bango ng katawan ng babae ay naanod mula sa gilid, dahilan upang siya ay medyo nataranta. Habang gumagalaw ang araw sa kalangitan, dumami din ang mga tao sa VIP seats. Ang mga taong ito ay kadalasang mga taong nagtataglay ng ilang lakas sa kabisera o sa kanilang mga pamilya.
Ang mga upuan ng madla sa tapat nila ay matagal ng siksikan. Ang sigawan ay pinagsama-sama sa isang torrent na umabot sa abot tanaw. Tahimik na umupo si Xiaoyan sa isang upuan habang nakapikit. Maya-maya pa, bigla niyang naramdaman ang paggalaw sa mga upuan sa paligid niya. Noon lang siya sumimangot at lumingon sa likod para makita ang pinanggalingan ng kaguluhan. Medyo malaki ang line-up na papasok sa VIP section. Magkasamang dumating ang tatlong malalaking angkan ng imperyo. Ang ganitong uri ng line-up ay malamang na isang bagay na walang lakas sa loob ng Jiama Empire ng ahas na murahin. Ang isang mas malaking dahilan para magdulot ng kaguluhan, gayunpaman, ay sina Nolan Yanran at Yafei na naglalakad sa gitna. Ang dalawang babae ay may magkaibang disposisyon, ngunit pareho silang napakaganda. Sa paglalakad nilang dalawa, natural na nakaakit ito ng maraming mata. Hindi nakakagulat na tuwang-tuwa ang mga anak ng maharlikang angkan sa likod. Nagpalipat-lipat ang grupo ng mga tao sa walkway hanggang sa makarating sila sa pwesto sa harapan bago bumati sa mga taong pamilyar sa kanila. Nang hihiram ng oras na binabati nila ang isa't isa, napunta ang tingin ni Xiaoyan sa isang hindi kilalang matandang lalaki na naglalakad kasama sina Nolan Jia at Primer Tengshan. Ang malapit na sumusunod sa likod ng matandang ito ay si Muzan. Nang marinig ang paraan ng pakikipag-usap ng dalawa sa isa't isa, nalaman din ni Xiaoyan ang pagkakakilanlan ng matandang ito. Si Mu Chen mula sa Moklan, isa pang dawang. Pagkatapos batiin ang mga matatanda, tahimik na dumula si Yafei sa tabi ni Xiaoyan at umupo. Na may ngiti na kasing ganda ng isang bulaklak, sinabi niya. Little Borther Yan Xiao. Dapat ay makakuha ka ng magandang resulta sa pagkakataong ito. Maraming tao ang nanonood. Sa kakayahan ni Mr. Yan Xiao, ang kanyang resulta sa pagkakataong ito ay natural na hindi magiging mahirap. Ang pagkuha ng nangungunang tatlo ay dapat na isang bagay na madaling gawin. Lumapit si Nolan Yanran sa gilid na ito nang walang nakakaalam kung kailan at nakangiti habang sinasabi. Si Yao Ye, na nakaupo sa tabi ni Xiaoyan, ay nakita sina Yafei at Nolan Yanran. Itong dalawang dilag na hindi natalo sa kanya ang hitsura, ay nagtipon sa paligid ni Xiaoyan. Likas na malinaw sa kanya ang pagkakakilanlan ng dalawang babaeng ito. Isang pagtataka ang sumilay sa kanyang magandang mga mata habang tahimik na sinabi sa kanyang puso. Maaaring may ordinaryong hitsura ang Yan Xiao na ito, ngunit talagang hindi inaasahan na siya ay kaakit-akit sa mga babae. Mukhang nagsasabi ng totoo ang lolo sa tuhod. Ang Yan Xiao na ito ay talagang isang kaakit-akit na tao na may malaking potensyal. Kung hindi, sa katalinuhan ni Yafei at Nolan Yanran, tiyak na hindi sila makikipag-usap sa kanya. Ang tatlong magagaling na dilag ay nagsisiksikan sa gilid ni Xiaoyan. Ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng pag-init ng ilan sa mga tingin sa mga VIP seat. Ang ilan sa mga kabataan na may ilang imahinasyon tungkol sa tatlong babae ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at matamang nakatitig kay Xiaoyan. Ang ganoong paraan nila ay parang si Xiaoyan ang kanilang kaaway na pumatay sa kanilang ama. Napabuntong hininga si Xiaoyan at hinimas ang kanyang ulo. Ang mga alon ng mga pabango na bumabalot sa dulo ng kanyang ilong ay naging dahilan upang magkaroon ng intensyon si Xiaoyan na tumawa ng mapait. Ang maraming maiinit na tingin sa likuran niya ay nagresulta sa kanyang likod na naramdamang natusok. Maging siya mismo ay hindi niya maintindihan kung bakit ang tatlong babaeng ito ay magsisisiksikan sa kanya. Iyon ba ang kalokohang kaisipan ng paghahambing ng mga babae? Si Xiaoyan ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Siya ay tulad ng isang matandang monghe sa pagmumuni-muni habang siya ay nakaupo sa napakatuwid na paraan, naghihintay ng oras para sa grand meeting upang magsimula. Sa isang iglap, bigla siyang sumimangot at lumingon, nagkataon lamang na nakita niya si Liu Ling, na nakaupo sa hilera sa likod, na nakatitig sa kanya ng malamig. Ang kanyang ugali ay parang makamandag na ahas na handang kumagat. Nang makitang natuklasan ni Xiaoyan ang kanyang tingin, o marahil ay dahil magsisimula na ang grand meeting, hindi nag-abala si Liu Ling na itago ang kanyang mga iniisip. Umangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Hinawakan ng paalang ang kamay niya at nakaturo sa langit ang gitnang daliri niya. Napaawang ang kanyang bibig. Gusto kong hayaan kang magdusa ng matinding pagkatalo sa harap ni Nolan Yanran.
Ngumiti ng malumanay si Xiaoyan. Bahagya niyang iginalaw ang labi at agad na inikat ang ulo. Pinagmasdan ni Liuling ang likod ni Xiaoyan sa madilim at malamig na paraan. Dahan-dahan siyang nagpakawalan ng hininga. Ilang sandali ang nakalipas, malinaw niyang naintindihan ang paggalaw ng labi ni Xiaoyan. Tingnan natin. Habang unti-unting dumadaloy ang oras para sa pagsisimula ng grand meeting ay dahan-daang dumating sa ilalim ng 10,000 mga tingin. Nang tumunog ang malinaw na kampana sa plaza, biglang tumahimik ang ingay na umabot sa langit. Nang marinig ang tunog ng kampana sa kanyang mga tainga, bahagyang nanginig si Fama at tumayo. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinakaharap ng VIP seats. Pinagmasdan ng kanyang tingin ang libo-libong alchemist na nakaupo sa likod ng mga berdeng mesa sa ibaba. Sa sandaling ito, mahigit 2,000 alchemist din ang nagtaas ng kanilang mga ulo at ibinato ang magalang na tingin sa matandang ito na nagtataglay ng napakagandang reputasyon sa loob ng eksena ng alchemist ng Jiama Empire. Bilang chairman ng Jiama Empire's Alchemist Association, ipinapahayag ko na nagsimula na ang ika-7 Alchemist Grand Meeting. Bang! Ang buong lupa ay kumulo. Ang kanilang masayang iyak ay nagpasigla sa kalangitan. Battle Through the Heavens. Kabanata 305. Unang round, simulan. Tumayo si Fama sa harap ng mga VIP seat at pinagmasdan ang mataong plaza. Maya-maya, mahina niyang sinabi. Ngayon, gusto kong anyayahan ang lahat ng mga kakompetensya na lumipat sa kanilang mga nakatalagang posisyon. Kahit na ang plaza ay kasalukuyang abala hanggang sa puntong halos hindi na marinig ang tunog ng kampana, ang boses ni Fama ay nagawa pa ring tumunog sa pandinig ng lahat. Mula dito, makikita na ang naghihingalong matandang ito ay nagtataglay ng labis na pambihirang lakas. Nang marinig ang mga salita ni Fama, maraming alchemist sa VIP seat ang agad na tumayo. Doon, ang mga alchemist ay kadalasang inaayos o pinagtali sa ilan sa mga mas makapangyarihang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng powerhouse na sumusuporta sa kanila, ang antas ng mga alchemist na ito ay bahagyang mas mataas sa kabuuan kumpara sa mga librerag alchemist na iyon. Ang mataas na platform ay 10-10 metro na mas mataas kaysa sa bukas na lupa sa ibaba. Sa ganoong taas, ang mga kabataang ito, marami sa kanila na ang lakas ay 1 Daoshi o marahil kahit 1 Daozi, ay natural na hindi maglalakas loob na tumalon pababa. Sa makatuwid, sa walkway sa magkabilang gilid ng VIP seats, may mga hagdanan na eksklusibong patungo sa bukas na lupa sa ibaba. Sa kasalukuyan, sila ay sunod-sunod na naglalakad sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Hihihi. Liuling, Little Yuer, Yan Xiao, dapat ka ring pumunta sa kani-kanilang mga posisyon. Dahil ang iyong mga resulta sa internal na pagsusulit ay ang pinakanamumukod-tanging, ang mga istasyon doon ay pag-aari ninyong tatlo. Ang 3 upuan na iyon ang gagawing focus ng atensyon ng karamihan. Itinuro ng daliri ni Fama ang isang lugar na matatagpuan sa gitna ng bukas na lupa. Ang lugar na iyon ay may higit sa 10 malalaking berdeng mesa at hindi lamang ang mga berdeng mesang ito ay mas malaki kaysa sa iba, tila mas mataas din ang mga ito kaysa sa race. Ang ganitong espesyal na posisyon na namumukod-tangi ay natural na maaaring maging sanhi ng mga taong nakatayo doon upang maging pangunahing atraksyon. Nang ang mga tingin ng 3 tao ay sumunod sa direksyon na itinuro ni Fama at nakita ang espesyal na lugar, ang kanilang mga ekspresyon ay iba sa isa't isa. Si Liuling ay medyo nasasabik, bukod pa sa pagkagulat. Ang munting prinsesa ay mausisa at sabik. Habang si Xiaoyan ay blanko saglit bago niya bahagyang pinagdikit ang kanyang mga kilay. Dahil sa karakter ni Xiaoyan, talagang hindi niya gusto ang ganoong espesyal na posisyon na naglagay sa kanya sa spotlight. Unti-unting lumipad ang tingin ni Fama sa mukha ng 3 tao at tuluyang tumigil kay Xiaoyan. Mukhang nakikita niya ang iniisip ni Xiaoyan habang malumanay niyang sinabi na may ngiti. Natural na isang magandang bagay para sa isang kabataan na malaman kung paano maging mababang profile. Gayunpaman, may ilang mga bagay sa mundong ito na ginawang imposibleng panatilihing mababa ang profile. Dahil kasali ka sa grand meeting, dapat na iniisip mo na makuha ang pinakamahusay na resulta. At para makuha mo ang 2,000 tao na ito, hindi mo makakamit ang pinakamahusay na resulta.
Ang focus ng atensyon dahil matutuklasan ka sa kalaunan, kung gayon ano ang pagkakaiba ng nangyayari ngayon kaysa sa huli. Kung hindi ka gagawa ng ilang padalos-dalos at mapagmataas na bagay habang bata ka, hindi ka magkakaroon ng masasayang alaala na maaalala sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Fa Maria. Tama si Chairman Fa Maria. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at tumango. Hindi na siya nagpatuloy na nasangkot sa bagay na ito. Hihihi. Sige. Ang iilan sa inyo mangyaring bumaba. Ngumiti si Fama at sinabi. Kayong dalawa, mauna na ako. Tumugon muna si Liuling kay Fama bago pinagtawanan sina Xiaoyan at Little Princess. Kaagad, bahagya niyang idiniin ang lupa at ang kanyang katawan ay sumulpat sa gilid ng mataas na plataporma. Sinulyapan niya ang malawak na bukas na lupa sa ibaba. Pagkatapos ay tumalon siya, sumisid pasulong at nagdulot ng hindi mabilang na mga tunog ng pagkabigla mula sa mga nasa VIP seat. Mabilis na bumaba ang kanyang katawan at nang malapit na siyang maabot ang lupa, dalawang haligi ng Daochi, na makikita sa mata, ay lumitaw mula sa sakong ni Liuling. Nang hihiram ng magkasalungat na puwersa mula sa mga hanay ng Daochi, bumagsak siya sa lupa nang walang anumang pinsala. Pagkatapos nito, ngumiti siya at mabilis na lumakad papunta sa gitnang bahagi ng plaza sa ilalim ng mga titig na puno ng nagniningas na init. Mahilig talagang magpakitang gilas ang taong ito, pero sa tingin ba niya siya lang ang marunong tumalon? Tinitigan si Liuling na nakatanggap ng atensyon mula sa lahat sa pamamagitan ng direktang paglukso pababa, ang munting prinsesa ay pinaglapat ang kanyang mga labi. Ang kanyang magandang katawan ay tumalon pasulong at bumaril din mula sa mataas na platform. Parang daong nalalagas, malumanay at eleganteng bumaba ang kanyang katawan. Ang ganda ng tindig niya ay parang diyosa. Roar! Roar! Ang magandang aksyon na ito ng munting prinsesa ay walang alinlangang nakapukaw sa puso ng mga nanunood ng higit pa kaysa sa naunang pagganap ni Liuling. Bukod dito, dahil sa kanyang malambing at cute na bagay, hindi lamang ito naging sanhi ng isang alulong na umalangaw mula sa mga upuan ng VIP, kundi isang nakakabinging dagandong na ibinuga mula sa mga upuan ng madla sa kabilang panig. Hihihi. Old Gia. Sinabi ko na sa iyo noon na ang iyong agility na daw technique na flying flop ay mas bagay sa mga babae, ngunit hindi ko inasahan na tuturuan mo pa ang batang ito. Pinagmamasdan ang katawan ng munting prinsesa na lubos na binaliwala ang gravity habang lumulutang siya, hindi napigilan ni Fama na lumingon at ngumiti habang kinakausap si Jia Lao. Kaunti lang ang natutunan niya sa agility na daw technique na ito. Gayunpaman, dahil ganda lang ang hinahabol niya, madali siyang maging target ng kabilang partido, kung makakatagpo siya ng kaaway. Umiling si Jia Lao. Bagaman ang mga salita mula sa kanyang bibig ay binibigkas ng ganoon, kapag ang isa ay tumingin sa ngiti sa kanyang mukha, malinaw na siya ay nasisiyahan sa kakayahan na ipinahayag ng munting prinsesa. Hoy, little fellow! Bakit hindi ka rin tumalon pababa? Hindi ka maaaring matalo sa kanila sa entrance parade na ito. Nang makita ang bahagyang nasisiyahang mukha ni Jia Lao, hindi napigilan ni Hai Baodong na imulat ang kanyang mga mata habang hinihimok niya si Xiaoyan. Sa tingin ko bababa ako. Naramdaman ang hindi mabilang na mga titig na nakatitig sa kanya, umiling si Xiaoyan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad sa daanan para bumaba. Gayunpaman, biglang iwinagayway ni Hai Baodong ang kanyang kamay at isang di nakikitang puwersa ang sumabog, pinaypayan si Xiaoyan, na walang oras upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hahaha. Mas mabuting huwag mo akong suruan ng mukha. Bumaba ka na. Ikaw na matandang bastos. Dahil itinulak, mabilis na sumayaw ang palad ni Xiaoyan. Nagmura na lang siya nang magsimulang bumababa ang katawan niya sa mga tingin ng lahat. Dumaan ang sipol ng hangin sa mga tainga ni Xiaoyan. Dahil sa puwersahang itinulak siya ni Hai Baodong, nahulog siya at nauna ang ulo. Walang magawa si Xiaoyan nang marinig niya ang malakas na tunog ng hangin sa kanyang mga tainga. Hindi gumagalaw ang magkabilang kamay niya nang hinayaan niyang bumagsak muna ang katawan niya sa ulo. Sa plaza, hindi mabilang na mga tingin ang natigilan nang makita nilang wala pa ring reaksyon si Xiaoyan sa kabila ng unti-unting paglapit sa lupa. Ang ilan sa mga mas duwag na dalaga ay nagmamadaling ipinikit ang kanilang mga mata, natatakot na makakita sila ng isang napakadugong eksena.
Tulad ng hindi mabilang na mga tao na nanlaki ang kanilang mga mata, gustong makita kung ang maliit na batang ito, na mukhang may kaunting kakayahan, ay magiging isang tumpok ng meat paste sa lugar, si Xiaoyan, na nanatiling tahimik, sa wakas ay ginalaw ang kanyang mga kamay. Itinutok niya ang mga ito sa lupa at makalipas ang ilang sandali, isang hindi mapapantayang mabangis na walang hugis na puwersa ang dumagsa, marahas na bumagsak sa matigas na berdeng ibabaw ng bato. Kaagad, nagsimulang kumalat ang isang crack line sa ibabaw ng bato. Dahil sa lakas ng pagtulak, naging mas mabagal ang mabilis na pagbagsak ng katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay parang umiikot na bola sa himpapawid, nagsisimula ng mabilis na umikot. Sa bawat oras na ang puwersa ay malapit ng maglaho, ang palad ni Xiaoyan ay walang ingat na humahampas pababa, hinihiram ang tumataas na daloy ng hangin na nilikha mula sa puwersa upang kanselahin ang pababang puwersa sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang perpektong equilibrium. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, ang katawan ni Xiaoyan ay parang isang helix, umiikot habang siya ay gumagalaw patungo sa gitna ng plaza. Napakagandang airflow control. Sa ganoong edad, malaya siyang nakakagalaw sa hangin nang hindi gumagamit ng isang pares ng pakpak. Ito ay isang bagay na kahit ilang dawang ay hindi makamit. Sa pagtitig sa figure ng tao na mabilis na umiikot habang siya ay gumagalaw sa open space, ang ilang pagkabigla ay lumitaw ng hindi sinasadya sa mga mukha ni Jia Lao at Fama habang sila ay nagpupuri. Hihihi. Ang taong ito ay talagang hindi mahuhulaan. Noong una ay naisip ko na gagamitin niya ang flying Dao technique. Talagang hindi inaasahan na mayroon pa rin siyang ganitong uri ng kasanayan na nakatago rin. Ang mukha ni Hai Bodong ay napuno rin ng pagkabigla. Bagamat alam niya na ang pamamaraang ito ni Xiaoyan ay hindi praktikal pagdating sa tunay na paglipad, gayunpaman, sa kasalukuyang pagkakataong ito, ay walang alinlangan na sapat na marangya upang maging sanhi ng pagkagulat ng maraming tao. Sa ilalim ng nakatulala na mga tingin ng ilang libong kakompetensya, ang katawan ni Xiaoyan ay mabilis na lumipat sa gitna. Unti-unting hangina ang pag-ikot ng kanyang katawan. Sa marahang pagtapik ng dulo ng kanyang mga paa sa bakanteng espasyo, bumaligtad ang kanyang katawan sa hangin at gamulong pababa na parang lang. Maya-maya pa ay dahan-daang yumoko ang kanyang katawan at maayos na lumapag ang isang paa sa lupa. Marahan niyang tinapik ang alikabok sa kanyang mga kamay at dahan-dahang tumayo, pinagmamasdan ang makakapal na mga ulo ng tao sa mga upuan ng madla, na wala siyang makitang katapusan. Clap! Clap! Masyado siyang gwapo. Roar! Mahusay! Isang nakakabinging palakpak ang agad na narinig mula sa medyo tahimik na upuan ng audience. Biglang umalangaw-ngaw ang matatalim na hiyawan sa buong plaza. Ang grand meeting ay hindi pa magsisimula, ngunit ang binata na ito ay nagbigay na sa kanila ng isang nagbubukas ng mata sa entrance performance. Sa pamamagitan lamang ng perpektong pagganap na ito sa pasukan, marami ng mga binibini na nabighani sa binatang ito na nakasuot ng itim na alchemist robe. Sa mga VIP seat, pinunasan ni Yafei ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang magagandang mata ay diretsyong nakatingin sa binata na nakatayo sa pinakakitang lugar, na natatanggap ang atensyon ng lahat. Bahagyang wala sa isip ang kanyang kaakit-akit at gumagalaw na mukha. Isang napakagandang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral. Ang munting lalaki na ito ay tila hindi na ang hindi pa katanda ang binata. Talagang may kakayahan siya. Hindi nakapagtataka na pinuri siya ng lubos ng lolo sa tuhod. Mahinang ungol ni Yao Ye habang nakatingin sa binata na tahimik na tinatamasa ang hindi mabilang na mga tagay. Tamad na umupo si Nolan Yanran sa malambot na komportableng upuan. Ang magandang balangkas na nabuo sa ilalim ng bigkis ng maluwang na puting damit ay naging sanhi ng maraming tingin sa kanyang likuran na palihim na nagwales. Ang agos niya ay huminto rin ang kanyang tingin kay Xiaoyan na nasa bukas na lupa sa ibaba. Pinagmamasdan ang walang pakialam na ugali ng huli na parang wala siyang narinig habang nakatayo sa gitna ng hindi mabilang na mga tagay, hindi maiwasan ang kanyang magandang mukha na maging mas maamo. Marahil ay dahil sa matagal na siyang nanatili sa kanyang guro, na mistulang Diyos sa kanyang puso, ngunit may magandang impresyon si Nolan Yanran tungkol sa kahangahangang presensya na ito na katulad ng sa kanyang guro. Pinaikit ni Mo Chen ang kanyang mga mata.
Tinitigan niya si Xiaoyan sa competition ground. Pagkaraan ng ilang sandali, itinagilid niya ang kanyang ulo at sinabi kay Muzan. Siya ba ang taong nabanggit mo? Oo, ang tunay na lalaking ito ay nangangahas na maging napakalapit kay Yafei. Kahapon, kung hindi ako pinigilan ni Nolan Yanran, tinuruan ko sana siya ng leksyon. Si Muzan ay nagsalita ng masama. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Mo Chen ang kanyang natuyot na likod ng kanyang kamay. Bahagya niyang iniling ang kanyang ulo at dahan-daang sinabi. Sa hinaharap, huwag mo siyang saktan. Kung talagang gusto mo ang babaeng iyon na si Yafei, maaari mong gamitin ang mga ordinaryong pamamaraan para habulin siya. Mas mainam kung hindi mo i-provoke ang lalaking ito na tinatawag na Yan Xiao. Kung talagang kalabanan mo siya, maaaring hindi kanya katugma. Ngunit, nang marinig ito, nabalisa si Muzan. May sasabihin sana siya nang makita niya ang mukha ni Mo Chen na lumubog. Napasobsob ang ulo ni Muzan at wala siyang magawang sumang-ayon. Tahimik na tumayo si Xiaoyan sa harap ng malinis na berdeng rock table. Napagtanto niya na maayos na nakalagay ang isang set ng mga sangkap na panggamot sa rock table at sa harap ng mga iyon ay isang manipis na papel na payapang nakaupo. Bukod pa rito, may nakaimbed na jade mirror sa harap ng rock table na may mahinang berdeng pulang ilaw na kumukutitap dito. Habang maginhawang kinuha ni Xiaoyan ang manipis na papel at pinagmasdan ito, medyo natigilan siya nang mapagtanto na isa pala itong formula na panggamot para sa isang Tier 2 medicinal pill. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Xiaoyan ay ilan lamang sa mga sangkap na panggamot at iba pang mga bagay ang walang ingat na nakasulat sa formula ng gamot na ito. Ang format nito, sa anumang paraan, ay sumunod sa orthodox na paraan ng paglikha ng isang panggamot na formula. Gaya ng nabanggit kanina, ang isang orthodox medicinal formula ay nangangailangan ng paggamit ng spiritual strength para magbasa. Sa pamamagitan lamang ng pamamaraang ito maibibigay ng formula ang lahat ng kinakailangang impormasyon na kailangang maunawaan ng mambabasa upang mapino ang isang tabletang panggamot sa pinakamaikling panahon. Ang mga bagay na naitala sa manipis na papel na ito ay nagbigay lamang ng hindi malinaw na paraan ng pagpino. Ang lahat ng natitirang mga detalye ay talagang ganap na nangangailangan ng mambabasa na maunawaan ng mag-isa. Ito ay walang alinlangan na magiging sanhi ng bilang ng mga pagkabigo sa pagpino sa panggamot na tabletang ito na tumaas sa isang nakakatakot na lawak. Ang bagay na talagang naging sanhi ng pagkawalang kibo ni Xiaoyan ay ang dami ng mga sangkap na panggamot na nakalagay sa batong mesa. Ang dami ay malinaw na sapat lamang upang payagan ang isa na pinuhin ang panggamot na tableta ng 2 beses. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang bawat tao ay may isang pagkakataon lamang na mabaigo. Kung ang mga sangkap na panggamot ay ganap na naubos at walang gamot na napino, kung gayon ay malinaw na ang tao ay nabigo. Ang resulta ng pagkabigo ay ang pagtanggal sa kompetisyon. Ito ay tiyak na isang grand meeting na gaganapin tuwing 8 taon. Ang ganitong uri ng kahirapan. Ito ay talagang mahusay. Hinawakan ni Xiaoyan ang manipis na piraso ng papel, ngumiti ng mapait at umiling. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa lahat ng direksyon, tanging napagtanto niya na may kaunting kapeitan sa mukha ng marami sa mga alchemist. Pagkiling ng kanyang ulo, tiningnan niya ang munting prinsesa at si Liuling sa kanyang kaliwa at kanan. Ang dalawa sa kanila ay lumitaw na mas kalmado. Gayunpaman, bahagyang nakasimangot pa rin silang dalawa nang makilala nila ang ilan sa mga problema sa formula na nakatala sa manipis na papel. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan. Nabaling lang ang atensyon niya sa manipis na papel. Ang ganitong uri ng kakaibang pagsusuri ay isang bagay na hindi pa niya nasubukan noon, kung kaya't ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Sa oras na binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin, ibinaling ni Liuling ang kanyang tingin. Nakita niya ang mapait na ngiti sa mukha ng una na hindi pa rin nawawala at hindi maiwasang mapangiti ng mahina. Bumulong siya. Paano kung mahusay ka sa pagpino ng mga sangkap na panggamot? Nasabi ko na ang pagsusuri sa grand meeting ay hindi basta-basta nakikipagkompetensya sa harap na iyon. Susunod, tingnan ko kung paano mo pinahiya ang iyong sarili sa harap ng Nolan Yanran. Tanga. Dahil natanggap ang mga turo ni Guhi na napaka-orthodox,
Nagkaroon si Liu Ling ng labis na tiwala sa kanyang sarili para sa grand meeting na ito. Sa makatuwid, nais niyang makuha ang pwesto ng kampyon para sa grand meeting. Pagkatapos nito, magkakaroon siya ng kwalipikasyon upang habulin ang Diyosa sa kanyang puso, si Nolan Yanran. Sa napakalaking bukas na lupa, lahat ng mga katunggali ay hawak ang manipis na papel gamit ang dalawang kamay. Nagpakita sila ng maraming iba't ibang mga ekspresyon habang nagbabasa sila. Sa isang iglap, tumahimik ang buong plaza. Nagpatuloy ang tahimik na kapaligiran ng halos 5 minuto. Isang malinaw na kampana pagkatapos ay biglang tumunog sa loob ng bukas na lupa. Nang marinig ang pagtunog ng kampana, ang lahat ng mga kakompetensya ay kusang inilagay ang mga bagay sa kanilang mga kamay pababa. Sinenyasan nila ang kanilang mga kamay at kaagad, libu-libong kaldero na may iba't ibang kulay at hugis ang biglang lumitaw sa berdeng mga mesa ng bato. Kasunod ng pagtunog ng kampana, binuksan din sila ni Fama na nakapikit. Iniwas niya ang tingin sa ilalim niya habang ang kanyang mabagal na boses ay naririnig sa tenga ng lahat. Sa palagay ko ay dapat may naintindihan kayong lahat. Sa unang round ng kompetisyon na ito, kailangan ninyong lahat na sundin ang hindi kumpletong formula ng gamot na ito upang pinuhin ang isang medicinal pill na tapos na produkto. Bawat isa sa inyo ay may 2 pagsubok. Kung ang medicinal pill ay hindi matagumpay na napino pagkatapos ng 2 pagtatangka, ang jade mirror sa likod ng berdeng mesa ay automatikong magpapakita ng pulang ilaw. Kapag nag-flick ang pulang ilaw, lalabas ang taong iyon sa competition ground. Sa dingding sa tapat ninyong lahat, mayroong isang malaking orasan. Iyon ang limitasyon ng oras para sa kompetisyon. Ang mga nabigo pa rin sa pagpino ng medicinal pill bago bumagsak ang lahat ng buhangin sa hourglass ay mabibigo rin. Naiintindihan niyo bang lahat? Nakangiting sabi ni Fa Maria. Oo. Ang tunog na project pasulong mula sa lupa sa ibaba ay parang kulog na umuungal paitaas. Dahil ito ay ganito, kung gayon. Ang unang round ng pagsusulit ay magsisimula na. Dahan-daang itinaas ni Fama ang palad niya habang nakangiti. Bigla niya itong ibinaba. Sa sandaling ito, libu-libong apoy ang biglang lumitaw sa malawak na bukas na lupa tulad ng mga paputok. Ang kagilahilalas na eksena ay nagdulot ng pagkulo ng nagniningas na dugo ng mga tao.